natin ay The Secret Revealed, guys. Start tayo, tutok na tayo, guys. Again, handaan nyo na yung mga ballpen at mga papel nyo, guys. At mga record nyo. Start po tayo. Ang title ng training ko ay Luna Pro 101. So kung hindi kayo Luna Pro, okay lang po yun, guys. No, open to para sa lahat. Ha, pwede nyo i-adapt kasi sa negosyo natin kopya-kopya lang naman talaga, di ba? Yan. So Luna Pro 101, guys. Ito po yung training natin. Ano yung topic or subject dito? Pag-uusapan natin yung upline standing, guys. Upline standing. Pag sinabi natin upline standing, ito yung standing mo bilang upline sa mata ng mga downline mo. Importante po ba yung upline standing natin? Guys, sobrang importante. Again, depende, guys, merong mga dealer na nagki-quit ng dahil po sa upline. Totoo po 'yon. Pero meron din po mga dealer na nagiging top earner dahil din po sa upline. Depende kung anong klaseng upline ka. Ha? So ito po yung upline standing na pag-uusapan natin. Siyempre, dahil mga upline tayo. Sino po yung mga upline dyan? Kaway-kaway yung mga upline. Ha? O sino po yung mga downline? Okay? Lahat naman tayo downline. Ha? Ayan. So dito po sa upline standing, pag-uusapan natin about paano nga po ba magiging upline na worth copying, worth duplicating, tsaka worth emulating ka, ha? So, ito na po siya. Ayan. So, kung gusto mo kumita ng malaki, number 1, guys, kailangan mo muna avoid yung tatlong I na to. Ito yung pang intro natin, ha? Ano yan? Guys, gusto natin kumita, yumaman. Iwasan natin tatlong I na to, number 1, inis. Bawal mainis dito, guys. Alam nyo, pag ikaw palagi ka naiinis sa mga konting adjustment, alam mo mga konting problema, guys, hindi ka magtatagal dito. Sa totoo lang, ha? So, para maging okay kang upline, dapat ikaw yung number 1 na nakikita nila na cool lang, chill lang. Alam mo yung ganon, chill lang. Parang light lang lahat, 'di ba? Huwag mo masyadong bigyan ng pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay na wala tayong control, 'di ba? So, bawal muna palagi naiinis, ha? Tsaka nakakatanda yan. Pangalawa, bawal dito yung inip. Yung tipong, Coach, ang tagal ko na nga, Coach eh. 1 year na ako, Coach. Isa pa lang downline ko. O guys, ganito ha, sa mga naiinip na, Coach, bakit yung iba kasabayan ko lang yan eh. Tapos ngayon nakakotse na, Coach. Tapos ngayon nag-encash na po ng 1 million, mga ganyan-ganyan. Kasabayan ko lang yan. Guys, ganito. Dito, bawal mainip. Ha? Bawal guys muna mainip. Alam niyo kung bakit? Talaga minsan, meron talagang nauuna, meron talagang nahuhuli. Pero alam niyo, dahil isa lang yung sistema natin, lahat naman tayo papunta sa pagyaman eh. Di ba? So, bawal kang mainip. Ha? So, again, pag nainip ka, guys, so, tingnan mo For example, ako, gaya ko. Bakit ako nag-stay kay TPC kahit sobrang tagal ko na, 8 years? Hindi ko nga alam na after 8 years, makukuha ko yung break ko. Di ba? Ang thinking ko, bakit ako maiinip, guys? 32 na ako. It took me almost 32 years para lang makita yung opportunity na to na magbibigay ng malaking break sa akin. Yung mga taon, yung mga panahon na walang TPC, hindi nga ako naiinip na wala ako resulta Ngayon pa kayo magkakaresulta ako, di ba? So bawal mainip, guys, ha? Bawal mainip. Tiyagain lang talaga natin. And then syempre, pangatlong ay bawal yung inggit, no? Kasi iba, para akala nila yung achievement ng isa, 'di ba? Parang ba't ganun? Guys, ito parang yung post ko nung nakaraan. Ito yung post ko nung nakaraan, 'di ba? Ang pag-angat ng isa, ang pag-angat ng iba, hindi ibig sabihin paglubog mo. Ha? Alam mo yung pagiging successful ng isa, it doesn't mean na parang pagkalugmok mo, no, guys. Again, guys, may kanya-kanya tayong panahon. Alam mo, may kanya-kanya tayong karera, 'di ba? Para yung iba nakuha agad yung pangarap, ikaw, papunta ka na rin naman dun. Ba't ka pa maiinip, di ba? Ang gawin natin, kunwari for example, parang feeling natin na inggit tayo, guys, isipin mo na lang. Ngayon tao na yon, baka ang tagal din nag-struggle. Ang tagal din, di ba? Marami ring inindang rejection, tsaka frustration sa buhay, di ba? So, di dapat natin kainggitan, di ba? Chinaga niya okay? So, if ever man by any chance na ganyan, for example, tsumiko na siya ng ganun kalaki, tapos ako wala pa, guys, gawin yung motivation.
Diba? Ako nung nag-start po ako kay TPC, ang dami nang kumikita ng 100,000, sobrang dami na may kumita na ng milyon. Inisip ko na lang na doon din naman ako papunta. 'Di ba? So ang ginagawa ko dati dahil wala pa ako resulta, lahat ng chumicheke, lahat ng nagkakakotse dati, yun yung pinopromote ko. Kumbaga nakatulong pa sa akin, 'di ba? Na nagka-resulta si ganyan, promote ko, alam mo ba, ganyan. Sobrang galing nun. Ngayon may ganyan na, ngayon may ganun na cheque, 'di ba? So ibig sabihin, gamitin natin para ma-inspire din yung mga client natin, lalo kung wala pa tayong resulta, ha? So yun yung sekreto po sa ganyan, okay? So iwasan natin 'to. Okay? Ayan. So, Coach Louie. Okay. So, many are called, but few are chosen. Okay. Medyo expound ko lang to, ha? Maraming sumasali araw-araw. Di ba? Pero hindi lahat nagiging top earner. Okay. Mapapansin nyo, ang hinahanap po natin dito ay itong mga leaders. Di ba? Pero kalimitan at madalas sa madalas, ang nakukuha natin ay mga quitters, no? Ito. So, pero guys, again, ito lang lagi mo tatandaan, ha? Huwag mo titingnan yung mga quitters. Ang titingnan mo palagi yung mga binibuild nating leaders. You know why? Kasi guys, napakahirap maghanap ng ginto. Napakahirap makahanap ng ginto, pero napakadaling makahanap ng mga basura. Maliwanag ba? Pero lagi mo tatandaan, ang hinahanap po natin dito ay ginto, di ba? So ikaw dapat ang tingin mo sa sarili mo, ginto. Ha? Kasi kung basta ka na lang magki-quit, nako guys, isa ka lang sa magiging casualty. Yung mga hindi humataw, yung mga walang ginawa, di ba? Tapos hindi kumita. Tapos ang sisisihin yung upline or yung kumpanya. Eh ang totoo naman, maraming yumaman sa kumpanya dahil marami rin silang ginawa. Pero itong mga quitters na to, wala ka maririnig sa bungangan yan na puro pangit. Pangit yung apply namin, pangit yung company, pangit yung loading, di ba? Eh hindi na ako magtataka. Kasi nga, hindi nga nila natagalan yung challenge, di ba? So hindi kumita, medyo bitter pa po yan, di ba? Pero tututok tayo dun sa mga natira. Yung tingin natin magtatagal, yung worth na alagaan, ha? Alam nyo, pag may nag-quit, huwag nyo na masyado entertain lahat ng negative na sasabihin niya. Literal po yun, no? Lalo pag lumipat sa ibang company, syempre ang tendency niyan, kung ano yung ang pinanggalingan, 'di ba? Dahil hindi nga kumita, dahil wala nga masyadong ginawa, 'di ba? So wala ka talaga maririnig na maganda diyan. So, wag niyo na lang, alam niyo ang sabi ko nga, kung gusto mong kumita ng malaki, pakinggan mo yung mga top earner, yung mga kumikita ng malaki. Pero kung gusto mong matutunan kung paano mag-quit, magsayang ka ng oras dun sa mga quitter. Oo. Bakit? Yung mga quitter na yan, dahil nag-quit na sila, nag-give up na sa pangarap nila, ang tendency na lang yan, mandamay. Nagiging cancer na po, ha? So, wag makikinig dyan sa mga quitters na yan, okay? Ayan, so Coach Louie. Ayan, Coach. So, lahat naman tayo gusto ng yumaman, di ba? At magka-resulta. Pero ang tanong ko lang, di ba? Baka ito kasi yung wala sa'yo kung bakit yung resultang gusto mo, hindi mo pa makuha. Baka number one, ikaw ba ay handa na physically? Physically prepared ka na ba? Mentally prepared ka na ba? Emotionally prepared ka na ba? At spiritually prepared ka na ba? Guys, merong tinatawag na preparation. Bago mo makuha yung resulta, yung break na hanap mo. Alam nyo kung bakit? Ang resulta po, lahat po yan, ready na. Literal. Paano sinasabi kong ready na? Parang for example, ganito. Kung iniisip mo magka-resulta na magkaroon ka ng kotse, guys, ang dami ng kotse. Ang dami na nagka-kotse. At ang kotse na bibili lang pag meron ka na pambili, di ba? O gusto mo magkabahay, marami ng bahay. Bibili ka na lang pag may pera ka. Tama? Kaya lang guys, again, meron tayong tinatawag na preparation. Kasi yung resultang iniisip mo, lahat yan available na sa mundo. Di ba? Pero kung hindi ka prepare, baka pahirapan ka ng resultang iniisip mo. For example, ganito. Marami sa atin, para kagaya ko nung nag-start ako, marami sa atin na iniisip ko na dati na sana magka-coach naman ako.
Kasi iniisip ko dati na baka pag may kotse ako, nagda-drive ako, tapos bababa ako sa kotse ko, makikita ko ng client, sasali siya dahil nakakotse na ako. Pero nag-start pala ako that time. Pero iniisip ko, what if magkakotse nga ako ngayon on the spot? Ang tanong ko lang dati, pag nagkakotse ba ako ngayon, kaya ko? Meron na ba akong panggas? Yon. Tapos, meron na ba akong parkingan? 'Di ba? Tapos, ang ano ko pa dati, kaya ko na ba yung mga maintenance? Kaya ko na ba bayaran yung monthly? Yung mga ganon. Tapos ang tanong, kaya ko na ba mag-drive? Ang dinadrive ko lang dati, motor. 'Di ba? So, ganyan iniisip ko. Ngayon, nung naisip ko na, naku, mukhang hindi ko pa kaya. So, kaya hindi pa binibigay sa akin. Kaya, kasi ako nga mismo, alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa dun sa resulta na pinagdarasal ko. Tama ba? So, it will take some time, di ba? Tsaka, talagang, alam mo yun, yung panahon na yung maghuhubog sa'yo, sa kaisipan mo, na ikaw mismo makakaramdam sa sarili mo na kaya na. Kunwari, for example naman, ibahin natin, ganito. Kunwari, pinagdarasal mo naman, ikaw ha, leader ka. Pinagdarasal mo naman na sana kagaya ako nila upline na ang tao libo-libo na. Tapos nakakapag-encash na rin ako ng 100,000 pataas. Sana libo-libo na rin yung tao ko. Babalikan ko dito, for example, tanong ko, physically prepared ka na ba? Paano yon? Coach, for example, ganito, binigyan ka ng 1,000 tao o kaya 10,000 na tao on the spot ngayon. Physically prepared ka na ba? Paano physically prepared? Parang ganito. Kaya mo na bang humataw mula umaga hanggang gabi? Kaya mo na bang mag-talk ng walang palya, walang pahinga mula umaga hanggang gabi? Kaya mo na ba i-training yung 10,000 na tao? Di ba? Linggo-linggo, 3 times, 2 times a week, kaya mo na ba? Kaya mo na bang hatiin yung katawan mo para lang ma-cater, ma-entertain lahat ng mga downlines mo? Di ba? Kaya mo na bang mag-encode ng walang humpay mula umaga hanggang gabi? Alam mo yung mga ganon? Tapos kaya mo na ba harapin yung mga magiging problema ng 10,000 na downlines na ibibigay sa'yo? Kung ngayon iniisip mo na, ay, naku, mukhang hindi ko pa kaya, coach, hindi pa ako ready. So, yan yung dahilan kung bakit hindi ka pa binibigyan ng libo-libong downline. Kasi baka physically, hindi ka pa prepared na mapagod ng bonggang-bongga, na magutom ng bonggang-bongga, na mapuyat ng bonggang-bongga. Di ba? Kaya kailangan nga ng physical preparation. Pangalawa, mentally prepared. Nagkaroon ka ng libo-libong downline. Di ba? O, ang tanong, kaya mo na ba mentally prepared? Mentally, i-handle yung mga tao mo. Wait lang guys. Alam mo kung bakit? Kasi guys, for example, nagkaroon ka ng 10,000 na downlines binigay sa'yo on the spot. Ibig sabihin po nun, 10,000 na magkakaibang ugali, magkakaiba ng opinion, di ba? Magkakaiba ng paniniwala, magkakaiba ng attitude ang kailangan mo kaharapin. Di ba? So dapat merong mental preparation yan. Okay? So yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan muna ng preparation bago dun sa malaking break na gusto mong matamasa. Emotionally prepared. Parang ganito. Ayan. Mentally tsaka emotional para i-connect ko lang O kunwari, ang dami mo ng downline. Preparation. Paano kung kumita ka ng million ngayon? Paano kung kumita ka ng million ngayong araw? Kunwari, 1 million. Anong gagawin mo? Prepared ka na ba? Alam mo na ba yung gagawin mo? 'Di ba? Kumbaga guys, ayan dapat yung mga bagay na pinapanalangin natin, pinagpe-pray natin lahat, dapat meron ka ng plano. Kasi pag binigay sa'yo, 'di ba? Baka masayang. Okay? For example, hindi ka pa ready. Binigyan ka ng 1 million ngayon. 'Di ba? For example, tingnan nyo sa isang lasenggo na nagdadasal na sana bigyan siya ng 1 million ni Lord. Lasenggo. On the spot, binigyan siya. Ang tanong, anong gagawin niya? Lasenggo, di ba? May bisyo. So, ang gagawin niya, araw-araw magpapakalasing yan. Di ba? Araw-araw magpapakalasing. So, yung biyaya na binigay sa kanya ni Lord, imbis na mapabuti siya, napasama pa siya. O baka sa araw-araw nakakainom niya, ang nangyayari, namatay pa siya. Di ba? So, bakit? Hindi pa siya ready sa biyaya na ganun Di ba? And then, syempre, yung spiritually preparation, guys, ha? So, handa ka na po ba? Spiritually, ibig sabihin, yung tendencies, guys, na anong gagawin mo sa pera mo? Willing ka ba i-impart? Willing ka bang magbigay?
'Di ba? Yung mga something ganon. Tapos willing ka bang mag-offer din or magbalik doon sa mga taong, sabihin natin diyon sa church nyo, mga something ganyan, charity-wise, mga something ganon, willing ka ba? Mga ganon. Kasi naniniwala po ako na sa pagninegosyo, hindi lang dapat kabig ng kabig, di ba? Kasi merong divine intervention kung kailangan mo nang bigyan ng malaking break or wala or hindi ka pa ready. Kasi nga guys, kung ikaw ang layunin mo lang, 'di ba? Ang dahilan mo lang, ang intention mo lang sa pagnenegosyo ay yumaman lang, 'di ba? Guys, hindi ganoon kaganda, hindi ganoon ka-ideal na intention 'yan. Okay? So dapat kasama po sa spiritual preparation kung ano nga ba yung kaya mo ring ibigay, i-give up, 'di ba? Doon sa part ng nakuha mong malaking break, ha? So wag lang kabig ng kabig, okay? Kasi bakit? If hindi ka pa ready, guys, talagang wag ka muna aasa na magkakaroon ka ng break. Coach, 3 taon na ako. 4 na taon na ako. Yung pangarap kong resulta hindi ko pa nakukuha. Guys, tingnan mo What if, tingnan mo, coach, 1 year na ako. Hindi ko pa nakukuha yung resulta ko, coach. Guys, kung 1 year ka na at wala ka pa masyadong resulta, ito lang tatandaan mo. What is 1 year? What is 1 year, guys? Ilang 1 year na yung dumaan sa buhay mo na wala ka rin naman talagang resulta. Na hindi ka rin naman talaga mayaman. What is 1 year? Di ba? Coach Louie, ako po, 2 years na, coach. 2 years na ako pero wala pa rin ako resulta, coach. Guys, what is 2 years? Ano ba yung 2 taon? What is 2 years? 1 year lang yun. Di ba? 1 year plus 1 year, 2 years, di ba? What is 2 years, guys? Di ba? Coach, paano po yan? 3 taon na po ako, 3 years na ako. Diyan ka dapat mag-isip. 3 years ka na. Kung 3 years ka na, dapat diyan mas lalong wag kang magki-quit. Alam mo kung bakit? 3 taon ka na, nakakahiya ka na, tapos magki-quit ka pa? Di tuloy-tuloy mo na. Huwag mong tatantanan hanggat hindi mo nakukuha yung break na hinahanap mo, guys. For example, ako, 8 years. Actually going 8 years pa lang ako. It took me 7 years para makuha yung malaking break na pangarap ko. Di ba? If in my first year, second year, third year, guys, nag-quit ako, wala sana ako ngayon dito sa katayuan ko ngayon. Di ba? Ang motto ko lang sa pagde-network, di ba, nung nag-start ako, okay lang mapagod ako, magpagod ako ng 3 to 5 years or higit pa. Di ba? Maximum 10 years, di ba? Pero after naman nun, iniisip ko, hayahay na ako, kahit hindi ako masyadong gumagalaw, di ba? Kumikita ako ng malaki, kumikita ako ng milyon, guys, okay na ako doon. Di ba? So bakit? Doon ko makikita na sulit yung pinagpaguran ko ng ilang taon. Kaya dapat ganoon na yung mindset natin. Na okay lang mapagod ka ng 3 hanggang 5 taon. Pero kung ang kapalit naman nun, guys, milyon na income monthly, di ba? Bakit ka bibigay ngayon? Kaya siya yung tingnan natin, ha? Huwag lang yung nawalan ka ng all text 10 ngayon, nagwawala ka na. Hindi ka talaga tatagal dito kung ganyan-ganyan lang din, okay? Ayan. So, proceed tayo. Okay? Skip natin to, ha? Skip natin to kasi pang ano lang to pang personal lang tong activity na to. Next tayo. So, upline na tayo. Upline ka na. Upline na ako. Alam nyo ba, guys? Pag upline ka na, nakakatuwa. Kasi iba yung pakiramdam. Di ba? Pag upline ka na, parang iba na yung pakiramdam Bakit? Di ba pag ikaw, bagong sali ka lang, parang ako dati nung bagong sali ako, syempre wala pa akong downline kahit isa. So, ang nangyayari dati ganito, dahil wala pa nga akong downline, so parang feeling ko lonely ako. Pag nakikisit in ako sa training ng iba, parang minsan nakakalungkot din na ang dami nung mga umaattend doon ng grupo nila, tapos nakikisit in ka lang sa malaking grupo, tapos nakikita mo sila, tapos nagsha-sharing sila, na kumikita na ng ganyan, pinapasalamatan yung buong grupo, pinapasalamatan yung mga upline, tapos ikaw na-realize mo mag-isa ka pa lang dyan. So ang ginagawa kong self-motivation dati, dahil mag-isa pa lang ako, sabi ko,
Nakainggit naman, pero sabi ko, one day, sana magkaroon din ako ng ganyan, pagpipray ko talaga. Yung mga something ganon, di ba? Ang nangyari, 3 months. 3 months ako humataw. Pambihira, after 3 months, wala pa rin talaga akong downline. Alam mo yung ganon, yung talaga ang laki ng pangarap ko, yung feeling ko, mabibili ko na yung kotse, yung bahay, mga something ganyan. Tapos pag tinitingnan ko yung online account ko, wala man lang ako kahit one left, one right, yung mga ganong tipo. So parang, noong 3 months na yun, na wala pa rin akong downline, iniisip ko na mag-quit na. Oo, mag-quit na kasi ang dami ko ng utang sa mama ko eh. Kasi bawat alis ko dati, hihingi ako ng 50 pesos sa kanya pamasahe para lang makapunta dyan sa Lemon Square. Tapos, syempre, 50 pesos lang gagawin ko. Mamamlayos na ako dyan sa overpass, yung malapit dyan sa Lemon Square, sa Muñoz. Ganon. Pag nakapag-activate ako ng isa, kita ko 300, di ba? So, 6 na araw ako hindi manghihingi ng 50 pesos sa mama ko that time, di ba? Pero, noong 3 months na wala pa akong downline, iniisip ko na talaga na mag-quit. Sabi ko, mag-quit na nga ako. Sabi ko, parang wala naman ako napupuntahan dito. Eto na nga. Nung mag-quit na ako, guys, bigla naman ako nakapagpasali ng 2 downline. 1 left tsaka 1 right. Di ba mag-quit na ako? Nakapagpasali ako 1 left, 1 right. Di nabuhay na naman yung dugo ko. Alam mo yung 3 months na wala akong income, nabura lahat yon. Lahat ng hirap ko nung 3 months, nabura lahat yon. Dahil nagkaroon ako ng 1 left, 1 right. Di ba? Tapos nung nagkaroon ako ng 1 left, 1 right, tumunog yung cellphone ko, kumita ako ng 1,300 kasi di ba 300, 300, 700. So nakita ko sa cellphone ko, kumita ako ng 1,300. Di ba? Tapos yung gabi na yon, guys, alam nyo, hindi na ako makatulog. 7 yan. Literal na hindi ako makatulog. Guys, 1,300 pa lang income ko. 1,300 pa lang. Hindi na ako makatulog kinagabihan. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip ko na makakabili na ako ng kotse, makakabili na ako ng bahay. Pero 1 left, 1 right pa lang meron ako nun ha. So ganun siya. Yung tipong, hindi ko alam kung naranasan nyo rin yan, na parang kahit gabing-gabi na, dahil umincome ka ngayon at nagkaroon ka ng parang iniisip mo na leader, di ba? Hindi ka na makatulog. Yung kahit pumikit ka, yung diwa mo gising, yung utak mo tumatakbo, alam mo yung gano'n. Tapos ang dami mo iniisip ng mga pangarap na buhay, di ba? So, ganun din po ako dati, di ba? So, iba na talaga pag naging upline ka at nagkaroon ka na ng downline. Pero ito yung warning ko. Ito yung warning ko pag ikaw naging upline na, guys. Basahin mo yung mga next na slide. Number 1. Pag upline ka na, ganito mangyayari. Pag upline ka na, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng iisipin mo, lahat ng ipapakita mo, iniisip mo na yung grupo mo. Hindi na lang basta yung sarili mo. Kasi alam mo kung bakit? Pag sarili mo lang iniisip mo, okay lang na mag-fail ka eh. Tama ba? Pero pag upline ka na, guys, iniisip mo na lagi yung kapakanan din ng mga downlines mo ng mga napasali mo. Tama ba? Kaya nga lagi pong reminder ko sa lahat na nakikinig guys, makinig po kayo. Kapag upline ka na, wala ka ng karapatang mag-quit, wala ka ng karapatang huminto. Alam mo kung bakit? Kasi nandamay ka na. 'Di ba? Nandamay ka na at binuhay mo na yung pangarap nila. So wala ka ng karapatang mag-quit. Yung mga upline na nagpasali lang, tapos tumunog, nag-pairing ng isa, tapos hindi na pinansin yung mga downline, kakarmahin ka rin. Ha? Oo, bahala ka sa buhay mo, wala kang konsensya. Pero guys, again, bilang upline, guys, pag upline ka na, guys, wala ka ng karapatang mag-quit, guys. Diba? Kasi bakit? Meron ka ng grupong tinatawag eh. Kumbaga nandamay ka na. So gagawin mo, ito ba, isipin mo lagi, pagdating sa decision making, ito ba, good or bad? Diba? Ito bang gagawin ko? Ituturo ko, good or bad ba? Pangalawa, okay kaya itong idea na to? Pangatlo, paano ko sisimulan to? Paano yung magandang approach? Pang-apat, saan? Ano? Sino? At saan? Kailan ko gagawin tong mga bagay na to? Pero lagi mong ikino-consider dyan yung grupo mo, tsaka yung mga downline mo, ha? Ayan. So, ayan, ibig sabihin guys, ibang level na dapat pag naging upline ka na. Kung ikaw dati,
upline ka na okay lang na hindi ka marunong mag-present, guys, utang na loob. Pag may downline ka na, guys, dapat ang number 1 na gawin mo, matutunan mo yung presentation. Kasi kawawa naman yung pinasali mo. Eh kung sila nga hindi marunong mag-present, di ba? Tapos ikaw hindi ka rin marunong mag-present, nandamay ka lang ng biktima. Sa totoo lang, yung mga upline na pasali ng pasali, tapos hindi naman kaya mag-present para sa mga downline nila, nandadamay ka lang eh. Kasi ikaw, biktima ka nga ng kawalan ng knowledge, tapos nandamay ka pa, di ba? So kawawa naman yung pinasali mo. Kung malaki yung tendency mo na mag-fail, malamang sa malamang ganun din sila. Kasi ikaw nga walang alam, mas lalo sila, di ba? So pag-apply na dapat ibang level ka na, ha? Ayan, so Coach Louie. Okay. So ito guys, tsaka na to ha. Pero ganito. Sige, ganito. Total, live naman tayo. Ilan ba tayo? 1,400 viewers tayo ngayon ha. So ito. Guys, yung nakikita mo dito ng word is upline dito sa monitor. Okay lang ba? I-comment mo dyan sa live, dito sa comment live, di ba? Kung ano yung definition, ano yung kahulugan para sa'yo ng isang upline. One word lang ha. English or Tagalog, basta one word lang. Para sa'yo, ano yung kahulugan ng upline? Yung tipong pag sinabing upline, dapat yung upline ganito eh. Yung one word na yon, yung parang kumukuti-kutitap siya, tapos yung katangian ng upline dapat ganun siya. Okay lang ba i-type nyo ngayon? Magbabasa ako ng comment. I-type mo kung ano yung definition, kahulugan sa'yo ng upline, na dapat yung upline ganito. Ha? One word lang ha. One word lang. Magbabasa muna ako ng comment. Ha? Ayan, basa muna ako comment. Ayan. So, sabi dito ni Coach Fatima, matatag. Ayan. Sabi ni Coach Albert, upline, motivated. Sabi ni Coach Marinel, magaling. Sabi ni Coach Risa Borja, parent, magulang. Sabi ni Coach Jennifer, dapat daw ang upline ay leader. Sabi ni Coach Mary Jean, upline, self-denial? Ano kaya yun? Sabi ni Coach Joy, responsible daw dapat, ha? Sabi ni Coach Iya Vanessa, role model. So, one word lang dyan. So, ang gagawin ko na lang, role. Role na lang, okay? Humble, matyaga. Diba? Sabi ni Coach Divine Romero, matyaga daw. Sabi ni Coach Bell, powerful. Yan, batchmate yan si Coach Bell, ha? Sabi ni Coach Alna May. So, almighty. Taray, almighty, parang Diyos talaga to, ha? Sabi ni Coach Yang, inspiration. Coach Chriselle, motivator daw. Sabi ni Coach May, leadership. Coach Chrissy Bautista, responsible. Coach Marilyn, sabi powerful. Okay, guys, no? So, syempre, meron tayong mga kanya-kanyang opinion pagdating sa upline. Yung feel natin, dapat yung upline coach ganito eh. Okay. So, lahat ng tinype nyo dyan na comment, guys, lahat ng tinype nyo na comment dyan, dapat, yung definition mo, ikaw yon. Ikaw dapat yan. Ha? For example, tinype mo dyan, dapat yung upline ko, Coach Louie, para sa akin yung upline dapat responsible, coach. Responsible dapat talaga. Kasi po yung upline ko, hindi po siya responsible. Kung ano tinype mo doon, dapat ikaw ganun. Yes. Kung yung upline mo ay responsable, alam mong mali, guys, bawi ka sa downline mo. Kung ano yung hinahanap mo sa upline mo, yun yung i-apply mo sa sarili mo. Kung yung upline mo, tamad, dapat ikaw masipag. Diba? Tinype mo dyan, dapat yung upline ko, coach, dapat supportive. Kasi siya, walang pakialam sa amin eh. Diba? Dapat ikaw yung klase ng upline na maging supportive. Diba? Kumbaga, kung ano yung tingin mong upline, yung character ng upline na dapat, ganun yung upline, dapat ikaw na yung gumawa nun. Maliwanag ba? Yes. No? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, yung upline ko nga ang tamad, kaya ako tinamad na din. Eh, dinahawa ka sa upline mo. Diba? Again guys, yung upline mo, hindi yan yung magpapayaman sa'yo ha. Bonus na lang talaga pag tinuturuan ka, tinetraining ka niyan, di ba? Sinasamahan ka or kino-coach ka. Pero guys, dapat, kung ano yung mga hindi magandang qualities ng upline, wag mo nang i-kopyahin. Ha? O kung ano naman yung gusto mong qualities ng upline, dapat ikaw na yung gumawa nun para sa grupo. Maliwanag ba? So, ganun siya. Okay? So, I hope guys, ma-adapt natin to. Ayan, next. Yan, Coach Louie. Pero bibigyan ko kayo ng idea
kung ano nga ba yung definition ng upline para sa akin. Kasi kung ako yung tatanungin, Coach Louie, ano po ba yung definition ng magandang upline or yung katangian ng okay na upline para po sa'yo? In my personal opinion, based ito sa intensity ha. Kumbaga, kung ano yung pinaka sa akin, pinaka mataas na gano'n na ratings para sa akin, yung character ng upline. Okay? So number 1 para sa akin, ang upline, number 1. Dapat top qualities ng upline, number 1, pinakauna, dapat influential. So influential in the right manner ha. In a proper manner naman, influential. Kumbaga bilang upline guys, kasi may mga upline na kasi iba ang tingin ng mga downline sa upline eh. Parang ang taas ng tingin ng mga downline sa upline. Parang ang laki ng respeto nila. Lalo yung mga upline na mga top earner na, 'di ba? Yung kumikita na ng malaki, may mga grupo na. Sa pagbagong sali ang downline, parang ang taas ng tingin niya sa mga upline na kung anong sabihin ng upline, parang talagang susundin niya, 'di ba? Kay masama or kay mabuti, 'di ba? So wala na siyang pake kasi ang training natin is upline eh. Pero guys, you have to filter sometime. Hindi lahat ng ituturo ng upline na alam mo na by nature hindi siya ganun kaganda or hindi siya reasonable, 'di ba? At by nature hindi siya katanggap-tanggap, hindi siya wala siya sa morality. So hindi natin dapat i-adapt yung mga ganon, 'di ba? Pero sa akin number 1 top qualities ng upline, dapat influential ang upline. Influential for example, bilang upline, influential in a right manner ha. Ayain mo sa training. Maganda ba yon? Yes, i-influence mo yung downline mo. O downline, mag-training tayo sama-sama ha. Kahit anong form ng training, pwedeng through group chat, through Zoom, through live training, di ba, FB live, through parang offline, it's up to you guys. Pero dapat, isang napakagandang qualities ng upline, influential in a way na, alam mo yon, matuturuan niya yung downline niya. Siya yung magtutulak, magpupush sa mga downline niya para talagang matuto or matutunan yung negosyo, ha? Influential, gano'n. O kaya, influential in a way na, aayain mo yung downline mo na mag-activity kayo. Yung mga something gano'n, di ba, para kumita kayo. Yan, mga something ganyan. So, influential in a way na aayain mo sila na parang, di ba, ito, pag-aralan tong bagay na to, panoorin yung bagay na to, basahin yung mga bagay na to, yung mga something gano'n, di ba? O kaya i-try yung ganitong strategy, di ba? Yun yung magandang guys, influential approach. Pagiging influential in a right approach, in a right manner. Ha? Yan. Pangalawa, na mas okay, na top qualities ng upline. Dapat yung upline ay powerful. Powerful, hindi naman na parang nagsusuper saiyan. Ha? Powerful, ganito siya in a sense na parang ganito. For example, paano ba nagiging super powerful ang upline sa mata ng mga downline? Yung tipong, pag ikaw, nakita ka ng mga downline mo, yung presence mo pa lang, nakakampante na sila. Yung presence mo pa lang, positive na agad yung aura. Yung presence mo pa lang, yung parang kinikilig na sila, na motivate na sila. Yung presence mo pa lang, di ba, na parang kung ano yung problema nila, alam nila na pag nandyan ka, kaya mong solusyonan. Dahil nga, powerful kang upline. So, ang tanong, coach, paano natin magagawa yung ganong aura? Na powerful aura na upline. So, ganito lang siya, guys, no? Ganito lang siya. Okay. Nagiging powerful ang upline kapag, for example, lahat lahat ng pwedeng kaharapin na problema ng mga downlines mo, guys, yung approach mo, napaka-positive pa rin. 'Di ba? Na parang kahit isang guni sa'yo ng mga downline mo, alam mo na kahit gagawin ko na ng situational para makarelate tayo. Ito situational na. Situational. For example, yung downline mo, hindi makapag-encash dahil hindi pa verify yung account. Kunwari, nasa office ko yung dalawa. So, syempre si downline, nagwo-worry, nagpapanik, frustrated. Tama ba? Bakit? O baka kailangan niya yung pera. Tama? Mga something ganon. So, that moment, yung upline, ikaw na upline nandun ka, tapos yung downline mo, sobrang stress talaga. Nilapitan ka. Diba? O, dito mag-start yung powerful na aura ng upline ha. Nilapitan ka, upline, kasi hindi po ako makapag-encash. Kailangan ko po ng pera, upline. Ganyan po, ito nga po yung Siyempre, pag upline, dapat powerful ka. Okay?
Ang gagawin mo ganito. Hindi mo pwedeng sabihin sa downline na ikaw pa yung mas magpapanik. Hala downline, ano gagawin natin? Paano yan downline? Hindi ko kaya yan kasi yung TP sila yung bahala talaga diyan downline. Ano gagawin natin? Mukhang problema yan. Ganon. Hindi yung powerful, ha? So mangyayari, 'di ba na-agitate mo lang yung problema at yung worry ng downline mo. So ang gagawin mo bilang upline para maging powerful ka, ganito. Ganito. Lumapit sa yung downline mo, may problema. So, kahit ano pa yung problema, bilang upline, ganito yung gagawin mo ang reply. O kahit anong problema, ganito yung reply. Ay, ganun ba? O, anong problema? Sabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, ha? Gagawin ko lahat para masolusyonan agad yan. Di ba? Diyan ka lang. Huwag kang masyado mag-alala. Ganun. Di ba? Yung parang, pag gano'n yung sinabi mo sa downline mo, na may problema, ano magiging reaction ng downline mo? Ay, ang galing naman ni upline. Di ba yung downline mo, nakampante siya? Tama? Na kahit, yes, wala ka pang pinoprovide na definite na solusyon, pero dahil lang sa sinabi mo, napaka-powerful, siya mismo na comfort siya. Di ba? Na parang, pero guys, ganito, pag ano naman sinabi mo sa downline mo, utang na loob, syempre dapat tulungan talaga natin. Di ba? Lalapit ka talaga sa TPC, doon sa tamang department, di ba? Tapos ipaliwanag mo yung sitwasyon. Alam niyo yung may-ari, yung management natin, yung mga employees ng TPC, napaka-sympathetic naman yan, guys, di ba? Tsaka napaka-compassionate din yan ng mga may-ari, di ba? Na talagang pag gano'n yung sitwasyon at kailangan, guys, talagang sila mismo talaga kinukonsider kanila. So, di ba? Kung gano'n nangyari, guys, nasolusyonan mo bilang upline, hindi mo man nasolusyonan that day, di ba? At least man, guys, na-comfort mo yung downline mo. Di ba? So, dapat gano'n. Pag ganyan ginagawa mo, iba kasi, pag may mga problema, sasabihan pa, nako, downline, wala tayong magagawa sa ganyan, ganun. O, di ba? So, yung downline mo parang, ay, ganun ba? Okay. So, parang, hindi nila nakita yung power mo bilang upline, ha? I hope nagigets nyo ako, ha? So, ayun. Yan yung pangalawang character or qualities para sa akin. Yan. Pangatlo. Qualities na pag-upline ka. Pangatlo. Depende to sa intensity para sa akin, ha? Pangatlo. Ito. Dapat ang upline ay responsible. Alam nyo, kung tatanungin nyo po ako, guys, pag sinabi natin ang upline dapat responsible, yung word pa lang na responsibility, guys, napaka-broad na. Di ba? Napakalawak na. Pero, sisimplihan ko para sa inyo. Kukuha na lang ako ng word dito sa word na responsible. So, ito sisimplihan ko lang. Nagiging responsible ang upline, nandito sa word kapag ang upline number 1 ay responsive. Di ba, hinahanap natin yung responsible na upline? Dapat yung upline ay responsive. Paano responsive? Guys, ganito. Gagawin kong situational ulit para makarelate tayong lahat. Makinig pong maigi. Okay? Ang upline, nagiging responsible kapag responsive siya. Yun yung number 1. Bakit? For example, si downline may problema. Madaling araw, guys. Madaling araw, for example. Or kahit any time of the day, di ba? Tapos, nagmi-miss call sa'yo, tumatawag sa'yo. Guys, tumatawag sa'yo. Or, tinetext ka, tinatadad ka ng text. Or, chinachat ka. Mga something ganun, di ba? May problema, for example, sa loading. Tapos, ganito nangyari. Hindi ka nagre-reply. Hindi mo sinisin, di ba? Hindi mo sinasagot yung tawag. Hindi ka responsive totally, ganon. So, ang tendency niyan, guys, ang gagawin nung downline na yon, hanap ng tulong sa ibang upline. Di ba? O sa ibang tao. O kunwari, umanap siya ng tulong sa crossline, di ba? Tapos yung crossline, naging responsive, for example. So, ang tendency, guys, pag yon, for example, kumita ng malaki, di ba? Or naging top earner na. Paano pag ina-awardan yun? Pinapasalamatan ko nga po pala. Pinapakabuti, napaka-supportive, napaka-responsible ko pong crossline. Alam mo, dapat guys, kahit naman paano, scene, lalo naman kung tingin mo naman kaya mo scene or sagutin naman natin. You know why? Ito lang yung logic ko bilang upline na. Kasi hindi mo ba naisip, hindi mo ba na-imagine na yung moment na yon, yung time na yon, that very exact moment na may problema yung downline mo,
Sa dami ng pwede niyang tawagan, ikaw yung naisip niya. Bakit? Kasi ikaw yung unang pumasok sa isip niya na tanging tao na kayang-kaya at tingin niyang unang makakatulong sa kanya. Ikaw yung una niyang naisip na solusyon doon sa problema niya. I-turn down mo pa, dinecline mo pa, inignore mo pa, 'di ba? Sabi, hindi ka pa naging responsive. So ang tendency, guys, wala na. Nadismaya si downline, tama ba? Ganun siya. So maging responsive ka, no? Lalo na guys kapag bagong sali, maging responsive ka, guys, ha? So malaki yung impact na 'yan para sa mga downline mo. O naging responsive ka, yung problema lang pala pambihira, hindi makapag-send. Bakit? Hindi nalagyan ng space A yung dulo. O dahil lang doon, nag-quit yung downline. Ang problema lang pala napakadali. Tapos hindi mo pa ni-replyan, 'di ba? Ikaw yung solution provider eh. Ikaw yung alam nila na may kakayahan na sagutin yung problema na yun eh. Tapos dinecline mo, 'di ba? Sininzone mo lang yung mga something ganon, hindi mo sinagot. Nawalan ka ng leader dahil hindi ka responsive. Yes. Sabi natin irresponsible 'yon. Ganun siya. Ha? So ganun siya. Okay. Pang-apat na qualities para sa akin bilang upline. Dapat ang upline earning. Paano earning? Ibig sabihin po, dapat kumikita. Yes, dapat kumikita. Oo. Bakit? Sa network marketing po, sa TPC, no, not necessarily dito sa kumpanya natin, sa lahat ng network marketing sa industriya natin, ang napakalaki ng role ng resulta ng mga upline. Minsan, doon na mo motivate na inspire yung mga downline natin. Totoo po yun. Kaya nga bilang upline, dapat earning ka or kumikita ka rin. Kaya nga pag ang downline mo ng mga nag-quit, di ba? So, wag kang magmamakaawa na humataw sila para kumita ka ulit. Dapat ipakita mo na kaya mong kumita kahit mag-quit sila or hindi. Kaya pag sinabi mo na upline ka o upline, dapat magkakakotse tayo dito ha. So, pilitin mo talaga magkakotse. Di ba? Pag sinabi mo mga downline, magkaka-check tayo ng malaki dito, dapat magka-check ka talaga ng malaki. Pag sinabi mo mga downline ha, lalaki grupo natin, dapat whatever it takes, dapat palakihin mo yung grupo mo. Maliwanag ba? Pero syempre, itong earning na qualities na to, itong pang-apat, yan sa akin yung pinaka-challenging. Para sa akin yan yung pinaka-challenging. O dahil yan yung pinaka-challenging na qualities ng upline, yung earning, yung kumikita, ha? Dito tayo mag-focus ngayon. Paano ka magiging earning na upline? So ito na yung mga sikreto, ito na yung i-reveal ko. Paano nga ba yung coach? So syempre it starts with, ayan. So number 1, knowledge, guys. Knowledge. Paulit-ulit yung maririnig to sa mga mentor, sa mga coach, sa mga training. Knowledge. Ano ba ibig sabihin ng knowledge? Ha? Di ba sabi na knowledge is power? Pero sa akin, hindi po totoo yun. Para sa akin, the application of knowledge is the true power. Ulitin ko the application of knowledge is the true power. Baliwala ang knowledge na nandito lang at hindi natin ina-apply. So ano ba ibig sabihin ng knowledge? Knowledge is knowing your edge. Di ba? Ayan yung word na know, tsaka yung word na edge. So, ibig sabihin ng edge, yan yung kalakasan or yung kalamangan natin. Ha? Paano ka magkakaroon ng edge? Siyempre, dapat meron kang mga L. Anong L? Dapat meron kang learnings. At yung learnings na yan, nakukuha yan sa pag-attend ng training, coaching, mentoring, di ba? And then, syempre, sa experience at habang ginagawa mo yung negosyo. Okay? Ngayon, pag meron ka ng enough learnings, ayan, pag meron ka ng enough learnings, tsaka lang susunod yung tinatawag nating, ayan, earnings. Ha? Ayan po siya. So again guys learn before you earn. Hindi pwede yung kikita ka muna, tapos tsaka ka muna mag-aaral. Walang ganun. Lahat po kami nag-aral muna bago kumita. Maliwanag ba? Ha, walang magic sa network marketing. Kahit ang tingin nila dito magic, walang magic dito. Lahat kami pinag-aralan ng maigi, matagal yung negosyo bago namin marating yung income na gusto namin talaga. Okay? Ayan. So Coach Louie. Ayan. So sabi nga, you know nothing, you have nothing. Literal naman to guys, di ba? Hindi mo pwede ibigay yung isang bagay na ikaw nga mismo wala. Hindi ka pwede makapagturo ng isang kaalaman na ikaw nga hindi mo rin alam. Maliwanag ba? So walang ganon. If you stop learning, you stop earning. Coach, bakit marami nagkikwit kay TPC?
or sa ibang networking. Marami nagki-quit kasi hindi kumikita. Bakit hindi kumikita? Kasi wala namang alam kung paano kumita. Bakit walang alam kung paano kumita? Hindi kasi umaattend ng training. Di ba? Paano mo gagawin ang isang negosyo na kumikita kung hindi mo alam yung pamamaraan paano kumita sa negosyong yun? Maliwanag ba? So, no skipping to that. Kailangan talaga natin ng training. Sa lahat ng industriya, mapa-networking or hindi, mapa-pagiging empleyado or hindi, ang pinaka-basic na pundasyon, dapat training, training, training. Try mo mag-apply sa Jollibee. Kahit tanggapin ka, magte-training ka pa rin. Maliwanag ba? So, lahat tayo kailangan mag-undergo talaga ng training. No skipping to that, guys. Okay? And then, syempre, ayan, what to know, coach. Ano ba yung importante? Ito po, ha? How to maximize your earning. Paano magiging earning na upline? So, makinig, ha? Ito yung sekreto. Ito yung sekreto ng Luna Pro. Ito yung sekreto namin. Baka dito muna makita yung hinahanap mong sekreto. Ha? So, makinig. Ito na yung time. Ito yung highlight. Ito yung focus natin. Makinig. Ayan, game. Paano natin ma-maximize yung income? Number 1. Make your business lucrative. Pag sinabi nating lucrative, guys, yung sustainable. Yung kumikita talaga, ha? Yung lucrative talaga. Yung talagang tumatabo ka. Working talaga yung business para sa'yo, ha? Ayan. So, number 1 na technique sa earning. Expand your business. Paano yan, coach? Wait lang, ayusin ko lang. Ayan, sige na nga, wag na ito. So, paano yung number 1 na yan? Expand your business. Makinig, ha? Number 1. Ayan, number 1. Work smart. Position right. Okay. Paano ba, coach? Ang tamang position, coach? Paano ba yung working smart talaga? Paano yung position right na yan? So, makinig, ha? Ayan. So, ano yung advantages of having more than one account? Kasi yung iba, one account lang. Yung iba naman, tri-pack. Yung iba naman, builder o pito. Tama ba? So, bakit ganun? Though binibigyan po namin kayo ng option na pwede ka mag one head, di ba? Kung wala kang pera, sige one head muna. Pero binibigay din namin yung dahilan kung bakit dapat naka-tripack or naka-multiple accounts ka. So ngayon, bibigyan ko kayo ng idea, ha? Bakit yung iba mas pinipiling mag-multiple accounts kaysa one head lang? Kasi kahit mag one head ka or magpitong account ka, kikita ka rin naman, tama ba? O ngayon, ipapaliwanag ko bakit yung iba mas pinipiling magpitong account. Number 1, more source of funds. Paano yan, coach, na more source of funds? Ganito po yan, ha? Di ba pag isa lang yung head mo, one header ka lang. Pag one header ka lang, di ba hahataw ka? So, hahataw ka. Magpapasali ka left and right, left and right, left and right. Siyempre, yung pinapasali mo left and right, naghahanap din yan ng grupo left and right. Tama ba? Gagalaw talaga yung network mo kahit one head ka lang. Nga lang, ganito yung mangyayari. What if after 3 years, naka one head ka, tapos yung left and right mo, sabi natin 10,000 na yung left, tapos yung kabila 15,000 na yung right, tama? So, anong nangyari, guys? Ang pinagkukuha na mong pondo, one account lang. Sa one head na yon, doon mo kinukuha yung pambayad mo ng bills, di ba? Pambili mo ng grocery, ipon mo, savings mo, di ba? Pang travel mo, pang mobilize mo. Doon mo rin kukunin yung pangbili mo ng kotse, pambili ng bahay, yung pambigay mo rin sa mga parents mo. Tama ba? Lahat nandun. Kaya kahit kumikita ng malaki yung one account mo, hindi yan mapupuno. Parang may tagas siya. Bakit ang daming butas na kailangan mong sarahan? Bakit ang daming tulo? Maliwanag ba? Pero what if ang kinuha mo, guys, ay builder, yung 7 account? Pag 7 account, ganito mangyayari, ha? Pag 7 account, yung sa main head, pwede nga yung panggalaw mo araw-araw. Panlibre mo sa downline, pamapamasahe mo, di ba? Kasi umi-income talaga yan. Yung second account mo, dito naman yung sabi natin, pag ito kumita, pambigay mo sa parents mo. Yung third account mo, dito naman yung pang savings mo. Yung fourth account mo, dito mo naman kukunin yung pambili mo ng kotse. Dito naman sa panlima, pambili ng bahay. Mga something gano'n. Tapos ito, sa iba pang mga gastusin mo. Ibig sabihin, guys, marami kang pagkukunan ng pondong account. Hindi lang isa. Nagigets nyo po ako? Kaya dapat, guys, try mo na kahit tri-pack or builder. Sa totoo lang. Para marami kang pondong paghuhugutan. Hindi kung one head ka lang, di ba? Naku, guys, matutuyuan ka talaga yan sa totoo lang, di ba? Paano mangyayari niya, no? One account ka lang, kahit milyon-milyon yung tao mo,
guys, yung ibang mga under mo, naka-multiple heads, di ba? Nako, mas malalaki pa kinikita sa'yo. So, yun yung number one reason ko kung bakit dapat naka-multiple accounts ka. Pangalawa, yan, number 2, like attracts like. Pansin mo guys, kung ano yung account mo, yun lang din yung kaya mong pasalihin. Napapansin mo ba yon? Di ba kalimitan ganon? Pansin mo to. Ito, para makarelate ka. Pag dealer ka lang, napakahirap makahanap na mag-MS sa'yo. Tama? Na pinapakita mo yung kagandahan ng MS pero ikaw hindi ka MS. Pero pag ikaw naging mobile stockist ka na, parang confident ka na ilatag yung mobile stockist package. Bakit? Ikaw nga mismo, di ba? MS ka. Like attracts like. Kunwari, naka-tripack ka. Ang tendency, puro ang napapasali mo tripack. Tama, mali? Tama? O. Bakit? Napapakita mo, ako nga tripack, di ba? Ganyan. O, kung builder ka, confident ka na maglatag ng builder. Tama ba? Kalimitan, napapasali mo rin builder. O pag one-header ka, di ba ang hirap maglatag na, uy, Mari, builder ka. Ang ganda ng builder. Grabe talaga, Mari. Ang laki agad ng income, Mari, pag builder. Sabi ng kumari mo, ay talaga ba, Mari? Sige nga, Mari, pasilip nga ng online account mo. Sinilip yung online account mo. Nakita, nag-iisang account ka lang. Ano sasabihin ng kumari mo sa'yo? Naku, Mari, pinupush mo ako mag-builder, ikaw nga, one head lang. Di ba? Mag-one head lang din ako. Tama ba? Nagigets na po yung point ko. Ibig sabihin, guys, like attracts like. Kung hindi ka pa naniniwala dito sa like attracts like, ito, magandang example. Pansin mo, pag retailer ka, ano lang kaya mong i-activate? Di retailer. Malamang sa malamang. Bakit ka magpo-promote ng dealer kung ikaw nga retailer? Tama ba? So, yun yung point ko, guys. Like attracts like, ha? Kaya kung ikaw multiple heads ka, napaka-mani lang sa'yo, napaka-cupcake lang sa'yo, chicken lang sa'yo, yung magpasali lang din ng mga naka-multiple heads. Ganun po siya, ha? Okay? Ha? Like attracts like. Pangatlo, bakit? Kailangan naka-position ka ng tama. Yung advantages of having more than one account. Pangatlo, ayan. Source of confidence, guys. Oo. Paano source of confidence, Coach Louie? Parang ganito, for example. O kunwari, ikaw naka-builder ka. Nagawa mo ng paraan na naka-builder ka. Ay yung kinakausap mo, ang ganda ng postura. Di ba? Sobrang maporma. Tapos nilalatagan mo. Tapos ang kukunin lang ikaw, sabi natin, simple ka lang. Di ba? Di ba? Na parang feeling mo mas mayaman pa yung kausap mo. Di ba? Tapos sasabihin niya, ay, one head lang ako, yan lang yung kaya ko. Yan lang yung Tapos sabihin mo, ikaw confident ka. Sabihin mo lang, sir, tingnan mo naman yung itsura mo sa akin. Mukha ikaw, napakayaman mo pa. Mas malakas pa dating mo. Mas maporma ka pa. Mas maganda pa pananamit mo. Pero ako, tingnan mo, napakasimple ko. Pero naka-builder po ako. Di ba? Kumbaga, na-afford ko yung builder. So, ikaw confident ka, di ba, na nagawa mo ng paraan. So, parang, yon, psychological attack, parang Cywar, di ba? May isip siya, minamaliit ba ako? Kasi magbi-builder din ako. Mga something ganon, di ba? So, ikaw confident ka kasi nagawa mo ng paraan. O pangalawa, dito sa source of confidence. For example, ikaw naka-builder ka, naka-multiple accounts ka. Tapos yung upline mo naka one head lang. Tapos yung upline mo nagpatawag ng training. Sabi ng upline mo, mga downline, mag-training tayo. Tuturuan ko kayo kung paano kumita ng malaki. Alam mo, naka one head lang yung upline mo. Ikaw, confident ka. Sabi mo sa upline mo, upline, ikaw makinig sa amin kasi mas malaking income namin kasi kami naka-multiple heads. Ikaw one head ka lang, di ba? So dapat, di ba? Ikaw confident ka. Kasi alam mo na meron kang income multiplier, tama ba? Ganun po siya. So ikaw confident ka dun sa account na meron ka, di ba? Sa network na meron ka. Nagigets niyo po ako? Ha? Hindi ko po pinapatamaan yung mga naka one head, ha? Pero parang ganun na nga po. Okay? Pang-apat, multiple hits per encode. Ito, simplihan ko na lang explanation. Di ba dun sa presentation natin, naka one head ka, 20-20 na pasali mo. One head, magkano kita mo doon? Kung silver ka lang, 14,000. 20-20 lang yun, ha? Kung naka-try pa ka, 20-20 lang din in-encode mo. Magkano income mo? Times 2. Tama? May income multiplier ka tama ba? So kung 14,000 sa one head, pag try pa ka, 28,000. Paano kung naka-builder ka? Aras lang din ng tao, 20-20 lang din. Di times 3. Nakikita nyo,
Multiple hits kasi siya. Kasi may income multiplier ka. So, doon sa 14,000, pag one head, ang income mo pag naka-builder ka, magkano? Eh di, 42,000. Di ba? So, yun yung sinasabi ko, guys, na, kumbaga, ito lang yung point ko eh. Kung hahatawin mo lang din naman, kung magne-network ka lang din naman, di ba? At tsatsagain mo lang din naman, guys, huwag ka lang mag-stay sa one head. Kasi alam mo ba, ito reality lang ito wag kang tamaan, pero sana tamaan ka. Reality lang to. Pag one head ka, win-workout mo, posible bang kumita ng milyon yung one head mo? Posible bang kumita ng milyon? Yes, di ba? O ibig sabihin, kung yun one account, naniniwala ka na posibleng kumita ng milyon, guys, paano kung 7 account ka? E di pinag-uusapan doon, 7 milyon. Sa bawat isang account na pinagkakait mo sa sarili mo, parang milyon ang pinagkakait mo sa sarili mo. Maliwanag ba? So, wag mo nga titingnan yung pagre-rehead bilang gastos, guys. Maniwala ka. Kung naglabas ka ngayon ng 2,998 or ng 9,000 or ng 21,000 additional head dyan sa existing account mo, what is 21,000 kung after 5 years ang kita mo is millions? Diba? Pagtatawanan mo na lang ako, ay na lang yan, yung 21,000. Bakit? Isipin mo, oo nga no, ang liit pala ng 21,000 kung kumikita na ako ng 7 million. Diba? Mga something ganun. So, dapat yun yung ma-realize mo, ha? Kahit nga 21,000 guys, napakamurang puhunan pa rin yan. Walang negosyong 21,000 na after ilang years, million-million ang kita. Walang ganun. Dito lang yon, ha? So, ibenta mo na yung kalabaw mo. Tsaka yung mga kambing mo. Joke lang. Huwag ka magbenta, ha? Huwag mo isanla yung asawa mo. Huwag mo isanla. Magiging delivery boy mo yan. Magiging baggage man mo yan, ha? So, wag muna. Gawa mo na lang ng paraan, okay? Ayan. Next. And syempre, pang-5. Ito yung nagustuhan ko. No regrets, guys. No regrets. Alam mo kung bakit? Mas malaki yung magiging panghihinayang mo kapag ikaw hindi ka nag-rehead. Believe me. Maniwala ka sa akin. Been there, done that. Ha? Sa dami ng kumpanyang nasalihan ko na networking before ako mag-arrive kay TPC, ilang beses na ako nang hinayang dahil hindi ako nag-multiple heads. Maniwala ka sa akin. Believe me. Ha? Ayan. So again, so naipaliwanag ko na yung difference between single account at multiple account. Ha? It's up to you na lang guys. Kung ikaw, hindi ka pa rin magiging wais. Kung hindi ka pa rin magiging wais sa pagre-rehead, bahala ka sa buhay mo. At least winarningan kita. Ha? Ayan. Again, next tayo. Ang ganda, no? Una pa lang yan, pero magsha-shoutout muna ako. Dahil medyo medyo na ano ako. Ayan. Shoutout nga muna ako. Ayan. Shoutout kay, wait lang guys 1 minute lang para medyo maano lang ko. Pampasuya kumbaga. No regrets. Tama, Coach Lisa sa Mudyo. No regrets talaga yan, ha? Ayan. And then syempre, ayan. Hi Coach Jenibel Badaran. Hi Coach. Ayan. Sino ba yung gusto magpa-shoutout muna dito? Hi Coach L na relasyon. Grabe to si Coach L na. Malakas na rin to eh. Millions na rin to kumita eh. Hi Coach. Hi Coach Rosel. Ayan. Coach Rhea. And then syempre, sino pa ba? Megoy. Sino kaya tong Coach Megoy yung online? Hi Coach Meg. Ayan. Coach Aileen. Coach Lorena. Coach Riza na watching from Valenzuela. Coach Let. Hello Coach. Ayan ha. Antabay lang tayo. Number 1 pa lang to. Yung sikreto talaga ng pangmalakas ng income ha. Dito nyo makikita lahat. Okay? Ayan. And then syempre, sa 1.4 view, grabe no, 1.4, 1.4. Dami. Pwede na rin. Ayan, pwede na yan ha. Game! Okay. Continue tayo. Okay. Ayan. So, continue na tayo. Pangalawa. Para kumita ka ng malaki, pangalawa is maintain your account. Wait lang ha. May check lang ako, parang nagloloko yung ano ko. Wait lang po. Yan.
Wait lang. Wait, i-check ko yung aking network kung ano ba. Ma'am Marbs, okay pa naman ako? Yes po, okay pa po, sir. Okay, sige, ma'am. Parang feeling ko kasi ano eh. Parang masyado akong pumogi dito sa screen ko. So, iniisip ko may problema kasi hindi naman ako palaging ganito. So, anyway, ayun na siya. Kaya po nagugulo ngayon eh, kasi tayo lang yung nasa Zoom. O, kaya nga eh. So, ayun nga guys. So, wait lang talaga. Yung gusto umihi muna. Saglit lang. I-check kasi ako eh. Ba't ganun? Ba't naman ganun? Yaman na nga. Sige, tuloy na nga lang. Nawala kasi live ko, ma'am. Sa, cellphone ko. Parang hayaan mo na nga. Hindi ko tuloy makita. So anyway, guys, ayan. So, ayun. So, guys, makinig ah. Ito na, importante to. Ito yung sinasabi ko kanina na Coach Louie. Ano po yung sinasabi nyo kanina na kahit hindi na ako mag-recruit is pwede pa rin ako kumita ng 5 digits to 6 digits, mga something ganon, after ilang taon. Ha? So, ipapaliwanag ko. You know why? Kasi guys, ito talaga, naranasan talaga namin to. Ha? Ito na siya. Makinig po kayong maigi. Ito na. Maintain your account. Makinig ha. Ito na yung compute tayo. Makinig. Okay. So, gusto mo kumita after ilang years na kahit hindi ka nagre-recruit, kumikita ka pa rin ng malaki, 5 to 6 digits monthly, tuloy-tuloy, di ba? Kahit walang recruit. So, paano siya? Makinig ha. Ang challenge is ganito. Maghanap ka ng isang reseller at turuan mo magbenta in one day na 500 per day. All networks ha. One reseller, guys. Kung hindi mo yan kaya, mag-quit ka na. Ako na magsabi sa'yo. One reseller na 500 per day. Di ba? Bakit? Makinig. Ito yung computation ha. Dealer ka, may kakayang ka mag-activate ng retailer. So makinig. Kung nakapagturo ka ng isang reseller na nakakapagbenta 500 per day, tingnan mo, 500 times 30 days, magkano benta niya in 1 month? That's 15,000 per month. Tama ba? 15,000 per month. Okay? Benta ng isang retailer mo na nakaka-500 per day. Ngayon, syempre, kung nagawa mo sa one retailer na yun, naturuan, na magbenta 500 per day, ang challenge is ganito. Hanap ka ng 10. At least 10. Yun ay maximum. Kumbaga yan yung pinaka-challenge sa'yo, ha? Hindi kita pinapahanap ng libo-libong downline or something, ha? 10 retailer lang muna na kaya magbenta 500 per day. Bakit? Kung bawat retailer 15,000 per month, ang benta times 10 retailers, magkano yun? That's 150,000 per month. Makinig, ito yung computation. 150,000 per month ang benta nila ng 10 retailer na nakaka-500 per day. Kukunin natin yung personal rebates mo dyan. Yung sa explanation natin, di ba? So, di ba ang explanation natin pag personal or direktang ikaw yung nag-activate ng retailer, ang income mo dun ay 0.20%. Pero guys, hindi yan 20%, 0.20%. Pag kinonvert natin yan sa decimal, syempre decimal, di ba? So, maglalagay tayo ng 2 zero sa harap ng 2. So, mangyayari, ang computation niyan, 150,000 times 0.002. Pag kinompute mo po yon, ang lalabas po na personal rebates mo in 1 month ay 300. So 150,000 na sales ng 10 retailer mo na nakakabenta 500 per day is meron kang 300 yan na personal rebates, di ba? So pwede na yan actually, no? Pang 1 month na only na yan. Pero syempre, nagawa mo. 10 lang yan ha. So meron kang 300 per month na personal rebates. Ito yung challenge. What if guys, this is you. Binigyan kita ng 1 year. Sa mga nagsasabing imposible. Sa mga nahihirapan na naman ha. For example po ha, 1 year. 1 long year. 1 year, isang taon. Nakapagpasali ka ng 10 dealer, utang na loob, in 1 year, 10 dealer, para sa akin, napakahina na yan. Yung iba kasi 1 day lang yan eh. Kunwari ikaw 1 year ha, inintindi ka namin dahil mahina ka for example. In 1 year time, nakapagpasali ka ng 10 dealer. Ang ginawa mo, yung 10 dealer na to, tinuro mo din yung sa 10 retailer.
na nakakabenta ng 500 per day. Yun lang din tinuro mo for example, ha? So first level mo yun dahil direct mo yan. So, syempre, kung naituro mo yun, lahat sila meron ding 10 retailers na nakakapagbenta 500 per day. So, syempre, yung benta nun, yung 10 dealer na may 10 retailer, meron kang 0.08% computation, ang kita mo ay 1-2. Guys, 1-2. So, ibig sabihin, after 1 year, ang kita mo ay 1-2 per month plus yung 300 na personal rebates. Magkano na yon after 1 year? Ibig sabihin, after 1 year, kumikita ka ng 1.5. 1,500 per month sa rebates, di ba? Pwede na yon. After 1 year, 1.5 per month sa rebates, di ba? 10 lang dealer mo na may retailer ng 10. Hindi na masama yan. Ganito nangyari. Yung 10, ganun din yung ginawa nila. 2 years, guys. 2 years. Sobrang tamad nito. In 1 year time, nakaka-10 lang sila. Di ba? Second level mo yon. Di ba? Ganun lang din. Merong mga retailers siya na naka 500 per day. 10 retailer lang. Ha, guys? Hindi po ito imposible. Sobrang normal po nito. Meron ko ulit rebates doon, guys. So, kumita ka doon ng 12,000. Tingnan mo after 2 years, guys. So, meron kang kinitang 12,000 sa second level, 1-2 sa first level, tapos 300 personal. So, ang kita mo after 2 years ay 13,500. 13,500 na hindi ka nagre-recruit, di ba? Meron lang kayong mga retailer na tig-10 na nakapagbenta ng 500 per day, pero monthly kumikita ka ng 13,500. 13,500. Third year. 3 taon lang 3 years. Tamad lang din sila. Yung mga dealer na yan in their 1 year time, nakaka-10 dealer lang din. Sobrang tamad nito, guys. So third year na yan, third level mo na din yan for example. So meron ka pa rin income diyan, di ba? So income mo diyan ay 75,000. Compute natin. 75,000. Guys, 75,000 plus 12,000 plus 1-2 plus 300. Guys, magkano na yan? Almost kulang-kulang, di ba? 90,000. Di ba? 75. Kulang 90,000 in 1 month. After 3 years, meron kang downline na 1,000 na may tig-10 retailer na nakapagbenta ng 500 per day, pero monthly, after nun, kumikita ka ng almost 90,000 per month. Kahit hindi ka nagne-network na that time, di ba? Nagbebenta lang ng load yung mga retailer mo. Guys, 90,000, tanungin kita. Sa 90,000 ba na yan, tingin mo guys, pwede ka nang kumuha ng kotse, kaya mo nang hulugan monthly? Yes. Di ba? Pwede ka na rin ba kumuha ng bahay dyan, kaya mo nang hulugan monthly? Yes. Tama. Tuloy-tuloy na yan guys. Tingnan mo naman. Guys, tingnan mo, 90,000. Assuming guys, assuming, third level. Guys, third level pa lang yan Hindi na ako nagbigay ng 4th, 5th. Hanggang ilang level ba yun level natin? Di ba hanggang 10th level? Guys, so third level pa lang, yung 1,000 pa lang na tao, almost 90,000 ka, rebates pa lang, guys, buhay na buhay ka. Kaya nga ako nag-stay dito dahil sa computation na to. Sa totoo lang, guys. Biruin mo na yan. Biruin mo to, guys, 90,000 kung, guys, 90,000 kung one head. Utang na loob, guys. Kung type ka. Diba? 90,000 times 3, magkano po yun? Guys, that's 270,000, guys. Pwede na ba yun? Diba? Yun na lang isipin mo. Kaya wag kang magtaka kung bakit maraming kumikita dito ng malaki sa rebates. Tama? Ganun lang po siya, guys. Ganun lang ang sekreto. Tingnan mo lang, ika 4th, 5th hanggang 10th level niyan. Limpak-limpak na sa lapi na po yan. So yun yung sekreto. I hope naintindihan niyo po ito, Guys, 10 retailer pa lang yan. Paano po kung ikaw lintik yung pag-a-activate mo, halimaw ka, di ba? Mas marami po, mas malaki ang income natin dyan. So after nito, wala nang recruit. Kung ito ma-master natin, guys, edi tiba-tiba ka. Tama? Rebates pa lang. Wala masyadong recruitment na nangyayari. Di ba? Yan yung kagandahan sa atin. Yung produkto natin kusang gumagalaw at mabilis mabenta. Kaya ditong computation ko, baka mas malaki pa yung ini-income natin. Yung iba dyan. Sa totoo lang, tama? Ganun po siya. Okay? Ayan. Pangatlong kitaan. Hindi pala. Pangatlong tips, no? Para maging kumita yung earning na upline.
Sell your activation, utang na loob. Hindi yan ginawa ni TPC para lang decoration lang diyan sa online account nyo. Pera po ibig sabihin yan. Yan po yung binayaran nyo actually, yung activation na makukuha nyo. Di ba nagbayad ka ng 2,998, nakuha mo 50 activation. Yung 50 activation, ibenta mo yan ng 400 each, 20,000. Kung hindi mo ginagalaw yung activation mo, yung 20,000, natutulog lang sa account mo. So pagalawin mo rin naman, para kumikita ka, para makabawi ka. Sell your activation, bakit? Siyempre, to maintain your account. Bakit, coach? Alam niyo po ba, na lahat po ng ina-activate yung retailers, pag yun yung benta nila, pag nagbebenta sila ng load, yun na po yung nagiging maintenance mo. Maintenance mo sa Unilevel 1 mo. Okay? Kaysa ikaw yung magbenta, maglabas ng pera para makapag-maintain ka, pag kayo po nagkaroon ng retailer na direct na ikaw nag-activate, lahat ng benta nun, sa'yo na po yung maintenance nun. Maliwanag ba? Kung 10 yung retailer mo, tapos 500 per day, 150,000 maintenance mo per month, diba? Ang requirements lang 7,000. Higit pa doon. Maliwanag ba? Ganun po siya. Okay? Ayan. So, maintain your account. Okay? Ganyan. Pangalawa, bakit kailangan mag-activate ka? Siyempre, for mobilization. Gaya nga ng sinabi ko kanina, nung nag-start ako, dahil wala akong panggalaw, pamasahe that time. So, yan yung naging pantawid, pangkabuhayan program ko dati. Yan yun, di ba? Ayan yun. Yung pantawid gutom, pantawid pamasahe that time, di ba? For mobilization din. Di ba? Oo. Kung maka-activate ka 2-3 in one day, pwede na kayo mag-party-party. Di ba? Pwede ka nang makapag-Jollibee. Yeah? Mga something ganon, di ba? So, bayad naman pag nag-activate ka. May panggalaw ka pa. Next. To create new connections. Wala nang naniniwala sa mga kakilala mo. Di ba? Pag nagkaroon ka ng retailer, kaya pag nagpa-activate na retailer, wag mo nang tanggihan. Wag mo nang ipilit mo na yung dealer kung gusto mo na retailer. Di ba? Bakit? Pag naging retailer na yan, ang mahalaga, may connection na kayo. Anytime, pwede mo na yung di ba? Pwede mo na yung i-suggest na mag-upgrade sa dealer. Kung naubos mo na lahat ng kakilala mo, tapos walang naniniwala sa'yo, nagkaroon ka na kapag activate ka ng hindi mo kakilalang retailer, di ba? Minsan, yan yung mga nagiging dealer natin eh. Minsan nga, yung pa yung nagiging MS natin, CS natin, di ba? Or ng mga nagiging top leader natin. Para hindi ka naubusan ng connection. Next. Siyempre, para naman mabuhay yung konsepto po ng negosyo. Pambira, dealer ka, pinagmamalaki mo yung system natin, tapos hindi ka naman nag-activate, di ba? Parang retailer ka lang din. Ang nangyari kasi ganito, nag-dealer. Tapos ang nangyari, nauwi sa benta-benta, parang retailer ka lang nun. Mag-activate ka naman, para naman maramdaman mo na dealer ka, iba kasi hindi na-appreciate yung pagiging dealer kasi nag-focus sa benta-benta. Marami namang ways para kumita. Okay? Pwede mo naman isabay yung benta-benta, guys. Pwede mo isabay yun. Diba? Habang nag-build ka ng grupo. Okay? And pero syempre guys, minor the minors and major the major. No? Minsan, parang sa akin dati, minor, yes, minor income sa benta-benta kasi medyo barya-barya lang diyan tsaka yung pag-activate, di ba? So major talaga natin kung gusto mong kumita ng malaki in the long run, guys, mag-network building tayo, wag mo masyado i-major yung minor. Iba kasi ang mini-major, di ba dealer? Major yung benta-benta. Ang income mo dun pang minor pa rin, maliwanag ba? Kaya ka nga nag-dealer para dun sa major ways to earn So minor the minor, major the major. Wag mo i-major yung minor. Ulitin ko Ganun lang po yung sikreto. Okay? Proceed tayo. Ayan, next. Pang-apat, yung self-service investment natin. Ito yung ayaw ng iba. Kaya hindi kumikita. Ito dapat guys ang gawin mo para kumita ka. Huwag mo kakalimutan to. Invest time. Maglaan ka naman guys. Kumbaga, bigyan mo naman ng chance mo, bigyan mo ng chance yung sarili mo na matutunan din yung negosyo. Para naman, mabigyan mo rin yung chance mo na kumita rin doon sa negosyong pinasok mo mag-invest ka rin ng time. Okay na yung kunwari 1 week nag-decide ko, sige coach, weekly mag-spend ako ng kahit 3 hours para sa training para matutunan yung negosyo. Malaking bagay na yun, guys. Invest time, 'di ba? Ayan, kasi yung time equivalent to money. Mapansin niyo, 'di ba? Pag full time,
full-time yung income. Pag part-time yung income. Pag no time, no income. Kasi ganun po yan, okay? Ayan. Siyempre, self-investment ulit. Yan, yung exert effort, guys. Trabahuin mo rin naman. Diba? Yes, minsan actually ma-apply kasi tinutulungan tayo sa totoo lang. Minsan ni-spill overan tayo. Ang bait ng apply ng ganun ha, yung i-spill over ka, 'di ba? O minsan sila yung nagtotok para sa atin, minsan sila yung nagte-training para sa atin. Pero guys, mag-exert ka rin ng effort outside kapag wala yung apply mo, 'di ba? Parang na-challenge mo rin yung sarili mo. Kasi paano mo malalaman yung galing mo kung hindi mo susubukan yung mga bagay na parang tingin mo hindi mo kaya, 'di ba? Sinubukan mo, paano kung kaya mo pala? 'Di ba? So, yun lang po yung pinupoint ko. Mag-effort ka rin, ha? Again, guys, lahat naman ng effort mo dito bayad sa totoo lang. Next. Kailangan i-leverage mo yung sarili mo. Paano ba mag-leverage ng sarili? Guys, ganito ha. Nung nag-work ako, nakikita niyo itong box na to, time, effort, tsaka salary. Ganyan po yung ano ko dati, no? Okay naman actually. Marami akong natutunan nung nag-work ako. 'Di ba? Dedication, yung ano. Nga pala, no, naalala ko. Nung nag-work pala ako, bawal malate, no? Yun lang yung medyo ano ko, yung bawal malate. Kasi ano ko alam eh. Basta, pero buti na lang, nag-TPC na ako. Ayan. So, ayan nga, guys. So, pag kasi, kung hindi ka magne-networking, malamang sa malamang, it's either mag-work ka talaga, di ba? O kung mayaman kayo, may negosyo kayong traditional. Pero if hindi kayo mayaman, so ang choice mo lang talaga, it's either mag-apply muna, which is ganun ako dati, no? Naging empleyado rin ako. Or pwede ka mag-network marketing, ha? Pero kahit anong career ang piliin mo, okay lang yun, guys. Pero ito lang yung para sa akin. Bakit ako nag-decide na mag-network? Kasi, dahil sa dalawang box na to, nung nag-work kasi ako, yung time ko, kunwari 8 to 12 hours, ganyan. Nandun ako, syempre. Hindi mo naman pwedeng umalis doon, di ba? Effort ko, pang 8 to 12 hours din, salary, pang 8 to 12 hours din, di ba? So, the moment na magkasakit ka, or absent ka, wala lahat yon. Kasi no work, no pay, tama? So, ibig sabihin, linear. Linear po yung income mo. Ha? Ayan. So, syempre, sabi ko, pag nagkasakit, walang income, edi nga, di ba? So, sabi ko, what if hanap kaya ako ng racket na kahit para, if ever man, na hindi ko talaga kaya pumasok, is may income pa rin ako. Ayun nga, na-open mind ako sa network marketing. So, dahil sa box na to, sa dalawang box na to. Ayan. So, ito sa TPC. For example, ito. Pansin nyo po itong parang sobre na box. Yung time tsaka effort, ayan, di ba? Kung mapapansin mo, tingnan mo muna sa pinakailalim, sa bottom part, Ito, sa bottom part, ayan. Itong effort tsaka time, napakalawak pag nag-i-start ka. Pero yung income, tingnan mo, napakaliit lang, tama? May mga chances nga na yung effort and time mo, kunwari humataw ka ng 1 week, ang laki ng gastos mo. Tapos after 1 week, tsaka mo lang nahanap yung 1 left, 1 right mo. Kumita ka lang ng 1.3. Ang ginastos mo 1 week, mga 2,000, 3,000, di ba? Parang iisipin mo, ang daming time na nasayang, ang daming effort na nasayang, tapos yung income mo, parang ganun lang, gapurit lang, di ba? Pero ang kagandahan kasi, ang magic dito sa TPC, ganito pansin nyo yung time tsaka effort, habang tumatagal, lumiliit po. Ayan lumiliit. Pero yung income, di ba? Ayan, yung income naman ay lumalaki. 'Di ba? Tingnan niyo po maigi yung arrow ha. Ayan. Tingnan niyo mabuti yung arrow. Yung time tsaka effort malaki dito pag nag-start ka, tapos yung income maliit. Pero habang tumatagal, 'di ba lumiliit na lang yung time tsaka yung effort, tama? Pero yung income lumalapad. Ayan, sobrang lapad niya na. Darating yung time na kahit wala ka na masyadong time, tsaka wala ka na masyadong effort sa kakahataw, dahil naka-build ka na ng grupo na duplicate mo sa sarili mo, yung income mo, sobrang laki na rin, guys. Kaya nga yan yung iniisip ko dati, na sinasabi ko sa inyo, na okay lang maghirap ako dito ng kahit 5 to 10 years, pero after nung kumikita ako ng million, guys, worth it na siya. Di ba? Ganun lang po siya. Okay? So, ayun nga. Medyo sa live, medyo delayed yung natin, yung visual natin. Pero alam ko naman nagigets nyo ako, ha? Ayan po siya. Okay, proceed po tayo. Ayan. So next. So now, ang galing pala nito now. So sino ka ba sa negosyo natin? Sino ka ba kay TPC, guys? Ito ha. Ikaw ba ay dealer? Sino ang dealer? Lahat naman tayo dealer, guys. Pero isa ka ba sa leader? Sino yung leader?
Kasi pag sinabi natin dealer, pag sinabi natin dealer, ang root word niyan ay deal. So deal ka lang ng deal, kausap ka lang ng kausap, 'di ba? Pero pag sinabi nating leader, itong root word niyan ay lead. So hindi ka lang basta kumakausap. Nililid mo yung mga pinapasali mo, ha? Pero syempre, ayan. O isa ka lang sa mga chwariwap. Alam mo yung chwariwap? Pag chwariwap, yan lang yung palakpak ng palakpak, sigaw ng sigaw. Ahu, ahu. Yan. Yes, yung yes group, di ba? Yung pag may sinabi maganda yung upline, yes, tama eh. Di ba mga sabi, that's right. Mga ganon sila yung chwariwap muna, ha? At one point of our career, at one point of my career as a network marketer, yes, I was a chwariwap, guys. No? Sobrang haba ng panahon na naging chwariwap ako, na tagapalakpak lang ako sa mga top earner, 'di ba? Sa mga kumikita ng malaki, sa mga ano, alam mo yung mga nagkakakotse. Chwariwap ako dati. May ganun talagang moment, may ganun talagang point ng pag-network natin, guys. Pero again, piliin mo maging leader. Kasi lahat ng mga top earner, mga leader po 'yan. Ha? Dealer ka na, so wala ka nang dapat, dealer ka na. Mag-upgrade ka sa pagiging leader. Huwag mo hayaan sarili mo na chwariwap ka lang habang buhay, ha? Yung, yay! Awu, awu! Wag ganun, guys. Dapat dumating din sa point na ikaw na rin yung papalakpakan namin. Maliwanag ba? So again, pero ikaw, kung gusto mong maging dealer lang, ikaw bahala. Kung gusto mong maging leader, galingan mo. Pero kung gusto mong maging chumuwariwap lang habang buhay, guys, galingan mo rin chumuwariwap. Ha? Kasi sa totoo lang, kung ikaw feeling mo gusto mo lang chumuwariwap, pabira. Napakagaling ko pong mag-chwariwap. Napakagaling kong mag-yes group. Literal yan. Alam nila BP Santi yan kung paano ako mag-chwariwap. Diba? Tsaka, yung lakas ng culture ng Luna Pro, yung awu-awu natin, di ba? Chwariwap, ganyan. Ganyan kami mag-chwari. Ganyan ako chumwariwap dati, ha? Pero again, wag mo aayain sarili mo chwariwap lang, ha? Maging leader ka, maging top earner ka, maging Hall of Famer ka, maging President's Night ka. Maliwanag ba? Maging leader ka para sa team mo. Okay? And then, syempre, guys, ayan nga. So, syempre, ang project po, when I created Luna Pro 3 years, more than 3 years ago, ang project ko talagang mag-build ng leader. No, yan yung project ko. Build ng leader, tsaka ng mga top earner. So, naniniwala kasi ako na everyone is a potential leader. Yes, lahat tayo, lahat ng nanonood dito, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakatingin sa akin, maniwala ka sa akin, potential leader ka. Pero kung bakit hindi ka kumikita, kung bakit hindi mo pa napapalabas yung ano mo, yung hindi mo pa na-unleash yung leadership sa loob mo, is meron kasing mga factor. Ano 'yon? Lahat tayo potential leader. So parang sa energy yan eh. Meron tayong tinatawag na potential energy, yan yung energy at rest. Kumbaga natutulog pa sa sarili mo. Pero meron na rin kinetic energy, energy at motion. Yun yung mga kumikita na ngayon kasi gumagalaw. Ha? So again guys, kailangan lang talaga nating hatawid tsaka gumalaw. Kung bakit may top earner tsaka hindi top earner, syempre ang pinakamalaking factor dyan is yung attitude. Ano ba yung attitude mo towards our business, di ba? O, marami yan. So ano yung attitude na yan? So dapat guys, ganito. Tanggalin natin yung attitude problem as early as now or as early as kung kailan mo siya nakita at sinabi sa'yo ng upline mo. Ha? Attitude problem number 1. Kasi parang flat na gulong yan eh. It's like a flat tire. You cannot go anywhere without changing it first, no? Kailangan maayos mo na yung attitude problem para talaga mag-move forward yung career mo bilang leader or bilang TPC-yan. Ha? So, number 1 na attitude ganito. Kailangan ka ba laging pilitin para lang umattend ng training? Ha? Lagi kang pinipilit. Okay? Huwag ganon. Pangalawa, hindi mo ma-motivate yung sarili mo. Ayan, anino na nga nagmo-motivate sa'yo, sarili mo na. Ayaw mo pa, di ba? You know what guys, no? Sa negosyo natin, malaking bagay na minomotivate ka ng mga upline mo, ng mga may-ari, di ba? Ng mga trainers, mga mentors, malaking bagay yon. Pero kahit anong motivate namin sa'yo, hanggat hindi mo kayang i-motivate yung sarili mo, guys, walang malaking motivation para sa'yo. Sa totoo lang. Kasi kung linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, lagi ka dapat i-motivate para humataw ka. Eh guys, dapat nga yung pangarap mo palang ma-motivate ka na eh. Dapat yung pag nakikita mo yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay at tatay mo, di ba, yung bahay nyo,
yung lugar nyo, yung pagkain nyo, alam mo yung gano'n, dapat doon pa lang namomotivate ka na eh. Na kahit wala yung upline mo, which is hindi naman talaga palagi nandiyan yung upline mo, di ba? Na kahit wala sila, guys, motivated ka para sa pangarap mo at kung bakit mo ginagawa yung negosyo, ha? Kasi guys, hindi ka naman umahataw para sa upline eh. Umahataw ka para sa pangarap mo eh. Maliwanag ba? Pangalawa, ayan. Ay, pangatlo pala. Ayan, pangatlo, bossy ka ba? Guys, bawal po ang bossy dito ha. You know why? Kasi number one, yung mga upline mo guys, hindi mo po yan empleyado. Maliwanag ba? Ako ba boss nyo? Hindi nyo po ako boss. Parehas lang po tayong dealer. 'Di ba? Parehas lang tayong member. So kami po bilang upline, kung talagang nakikita nyo sinusupport namin kayo, sana ma-appreciate nyo rin ha. Huwag kayong bossy na yung upline aawayin mo pa. Upline, kausapin mo nga yung client ko, pasaliin mo yan ha. Kundi, yari ka sa akin upline, yari ka talaga, pasaliin mo yan. Huwag ganun guys, ha? Huwag ganun. Kumbaga, malaking bagay na kapag yung upline mo nag-spend ng time para sa'yo, nag-spend ng time para i-training yung grupo mo, nag-spend ng time para mag-talk para sa'yo, di ba? Para makakuha ka ng mga downlines or ng prospective clients, di ba? So, i-appreciate na lang natin yon ha? So, ayun siya. Pero again, ulitin ko po, hindi po utang na loob. Hindi utang na loob ng upline na sumali ka sa kanya. 'Di ba? Hindi kanyang tinutukan ng kutsilyo o ng baril para maglabas ka ng pera. Ikaw yung kusang naglabas ng pera, kaya ka naglabas ng pera dahil naniniwala ka na maganda yung opportunity at kikita ka. Kaya hindi utang na loob ng upline yung pagsali mo sa kanya. Maliwanag ba? Kaya hindi mo empleyado si upline. Maliwanag? Yun po siya. Okay? Pang-apat. Ayan. Yung bawal kang magsinungaling pag nagne-network ka. Paano yun? Huwag mo guys ipapangako ang langit at lupa, 'di ba? Para lang makapagpasali. Isasabihan mo, sige, pag sumali ka, ako na bahala, ako na maglalagay ng left and right mo. Tapos at the end of the day, hindi mo naman nagawa, guys, credibility mo tsaka integrity mo nakasalalay doon. Maliwanag ba? So, wag ganun. Okay? Ayan, next. Okay, ito na. So ayan, wag mong aawayin yung kapwa dealer mo. Ha, yung kapwa member mo. As much as possible, guys, diplomasya muna tayo. Kumbaga, nadadaan naman lahat sa usap eh. Naniniwala ako dun eh, di ba? So parang wag lang masyado mag-compromise palagi na di ba? Minsan kailangan lang talaga makipag-usap, negotiate lang. Okay? Kasi nasa isang kumpanya naman tayo eh. Ha, ganun po siya. Again, guys, ang ang pag-angat ng isa, pag-angat ng lahat. Pero ang kasiraan ng isa, kasiraan nating lahat. Maliwanag ba? So ganon. We have to protect our company. We have to protect our team. We have to protect our downlines. We have to protect our uplines. Maliwanag ba? So be proactive. Ha, tayo dapat yung nagtutulungan, nagpoprotektahan sa isa't isa. Hindi yung unang nagsisiraan. Maliwanag ba? Ayan, and then syempre, okay, bawal yung sisihan. Ha, ayaw ko po yung ganyan, yung sisihan. Oo, yung tipong, ito kasi si upline eh. Pinasali ako eh. Yan tuloy, hindi ako kumita. Mga ganon. Eh paano kung yumaman ka? Ito kasi si upline eh. Pinasali ako, yun tuloy, yumaman tuloy ako. Di ba? So walang ganon guys. Again, ikaw nag-decide. Di ba? So hataw mo, di ba? Hataw mo, resulta mo. Pera mo, decision mo. Ganun lang siya kasimple para sa akin. Ha? So wag na wag magsisihin ang upline. Okay? Ayan, next tayo, Coach Louie. So sa attitude po, ito medyo, ayan, i-expound ko na lang. Sa attitude guys, dapat maging teachable tayo. Yes, maging teachable ka. Eh coach, teacher na po ako dati. Nge, iba naman yung tinuturo mo doon, di ba? Iba naman dito. Eh coach, trainer po ako dati dun sa direct selling. Nge, yes, iba pa rin yun guys. Iba yung environment natin dito. Maliwanag ba? So, iba naman yung kaalaman ng tobero dun sa minero. Iba yung kaalaman ng lawyer, 'di ba, sa engineer. Iba yung kaalaman ng kaalaman ng driver sa networker, 'di ba? So dapat maging teachable ka kasi hindi lahat ng bagay alam mo. Okay? Pero ang good news, lahat naman ng bagay na pag-aaralan, guys. Makinig ka lang dun sa mga nakakaalam talaga. Yan yung attitude dapat na meron tayo. Dapat may initiative ka rin. Pag sinabi natin initiative, yung tipong pag yung upline mo, yung mentor mo,
tinuturuan ka, ikaw na yung magkaroon ng initiative na mag-take down notes, na makinig mabuti, o kunwari meron ka apply na ang galing-galing mag-talk, di ba? Gusto mo siyang gayahin. Tapos ang galing niya magpatawa. Eh di lahat ng nakakatawang sinasabi niyo, eh di take down notes mo, di ba? O para pag ikaw na lang mag-isa nagto-talk, eh try mo ibanat, di ba? Eh pag natawa yung audience, aba, meron na akong punchline kahit paano, di ba? So ikaw yung gagawa ng initiative ng mga ganun. Hindi pwedeng sabihin sa'yo ni apply na, ito nakakatawa yung tao sa akin, di ba? O ikaw na isulat mo to. No. Ikaw dapat yung kakalap ng mga ganong impormasyon. Maliwanag ba? So magkaroon ka ng initiative. Okay? Next. Ayan. So dapat meron kang good learning and listening attitude, guys. Oo. Alam niyo ba, pag ikaw bagong sali, mas maganda yung mas maraming mas magaling kang makinig muna kaysa dumaldal. Oo. Kaya minsan, pag merong bagong sali, tas sobrang daldal, yung parang tinuturuan ko, tas feeling mas magaling pa sa akin, ganyan, hindi ko na lang tinuturuan. Kasi hindi nakikinig eh. Parang mas gusto niya ako pa yung makinig sa kanya. Eh siya yung bago, tama ba? So dapat meron kang attitude na good learning and listening. Attitude, ha? Para naman, alam mo kasi pag kami mga upline, pag nakikita namin na yung mga downline, ganyan, nakikinig talaga, alam mo yung ganun talaga ina-absorb, mas kinaganahan kami magturo. Pero pag yung mga tinuturuan namin na mga nagmamagaling agad, hindi ko natuturuan yan. Minsan nga hindi ko na in-invite sa training yung mga ganyan, guys. Sometimes, i-practice natin yung give and take. Ganun siya. Next. Ayan. Dapat guys, submissive ka rin. Paano yan? Dapat marunong ka mag-submit. Lalo sa mga upline. Lalo kung bago ka pa, mag-submit ka muna. Ibig sabihin, magpasakop ka muna, magparaya, magpaubaya ka muna, sumunod ka muna bago sumuway, makinig ka muna bago ka magreklamo. Maliwanag ba? O submit muna, ha? Kasi kung magrereklamo ka na magrereklamo at ayaw mag-submit, ayaw mo naman pakinggan yung mga payo ng apply, baliwala na nagkaroon ka pa ng apply, baliwala na nagkaroon ka pa ng grupo, ng mentor, ha? Kung sarili mo lang yung papakinggan mo, paano ka mag-grow niyan? Okay? So mag-submit ka rin. Okay? And then syempre, ayan. Ano ba yung role ng upline? Ang role ng upline, syempre, guys, ikaw yung role model dapat, no? Ikaw yung magturo. Ikaw yung mag-present sa una para sa kanila. Oo, ikaw talaga dapat, ikaw yung mag-motivate, ikaw yung mag-inspire sa kanila, ikaw yung mag-push sa mga downline mo. Yan yung role mo bilang upline, ha? Pero hindi ko sinabi maging perfectong upline ka. Guys, walang perfectong upline. Kahit ako, as upline, hindi po ako perfecto. Sa totoo lang. Marami rin akong kahinaan, marami akong lapses. Ha? Nga lang ako kasi nag-focus ako dun sa kalakasan ko. Di ba? Kung saan ako malakas, dun ako mag-focus. Yung kahinaan ko, yes, tinanggap ko yung kahinaan ko. Pero hindi na kailangan maglaan pa ako ng time para dun sa kahinaan ko na papalakasin ko. Bakit? Alam ko na yung kalakasan ko di ba? So kung saan ako malakas, yun yung lalo kong papalakasin. Maliwanag ba? Ganon siya. Ha? Yes, walang perfectong upline sa totoo lang. Ako, hindi rin naman lahat ng is alam ko sa totoo lang. Hindi rin naman lahat gusto ako. May mga ganun talaga, 'di ba? So may mga times na hindi ka gusto ng downline mo, okay lang 'yun, 'di ba? So again, guys, basta you have to control your emotion. You have to master your emotion, guys. Ha? Ano yung role ng downline? Downline, ang role mo, dahil downline ka nga muna, ang role mo, makinig lang muna kay upline. Alam mo, hanggat hindi mo pa kaya, wag mo na magmalaki kay upline, ha? Lalo kung nakaasa ka pa sa presentation, sa training, sa technical, sa load, di ba? So, makinig talaga muna kay upline para maganda yung relasyon nyo. Maliwanag ba? Yan yung role mo, ha? Bilang downline. And then, syempre, downline, pilitin mo na matuto as fast as you can. Yung pinakamabilis na paraan para matuto ka agad. Maliwanag ba? Ayan, bilang downline. Next. Ano yung do's and don'ts ng apply? Ito po yung golden rule natin, ha. Ang golden rule po pagdating sa network marketing is ganito. Ito pwede niyo to take down notes sa golden rule pagdating sa network marketing. Ha? Number 1. Ito ganito ha, makinig. If you feel down, go up. But if you feel up, go down. So, explain ko siya. If you feel down, go up. Ibig sabihin ganito. Pag may mga problema, guys, network-related, personal, loading, technical, guys, pag may problema, lalo pagdating sa network,
huwag ipagkakalat sa mga downline. Ha? Kasi mahawaan ng negativity yon. Ang solusyon po, laging na kay upline. For example, may problema sa loading, may maintenance, di ba? Huwag mo ipagkakalat sa mga downline mo, sa GC nyo, mga downline. Grabe talaga mga downline, no? Parang halos linggo-linggo na lang. May downtime tayo, lagi maintenance. Ano sasabihin ng mga downline mo? Kung ikaw nga upline nagre-reklamo, malamang sa malamang, mas marami downline mo, mas marami silang reklamo. Sabi ng mga downline mo, oo nga po upline, para napapadalas po yung ano natin, pagka downtime natin ngayon. Tapos nireplyan mo pa, oo nga po, oo nga mga downline eh. Di ba parang ang pangit na tuloy ng sistema natin? Di ba parang di na tayo kumikita? Ang sasabihin ng mga downline mo. Oo nga, upline, buti napansin mo rin yan. Tapos sinabi mo pa, mga downline, minsan nga parang gusto ko na mag-quit eh. Ang sasabihin ng downline mo, oo nga upline, minsan nga parang gusto na rin namin mag-quit. Mag-quit na kaya tayo, di ba? Eh kung gusto mong malagas yung mga downline mo, ganyan gawin mo. Guys, hindi dapat ganun. Pag may problema ka sa network, unang tatawagan mo upline. Siyempre, kunwari, tinawagan mo ako, may problema po ba sa loading? Siyempre ako, dahil upline ako, hindi naman ako tanga para i-down ka. Kasi pag nag-quit ka, siyempre kawalan ko rin naman, di ba? Ayan, so sasabihin ko, sige downline, ako bahala dyan. Gagawin natin ng paraan. I-inform kita kung ano yung balita. Ha, ganun ha. O, for now, antabay muna kayo. Diba? Ganun sasabihin ko sa'yo. Maliwanag ba? O, tapos hanapan ng solusyon ng upline. Ha? So, upline mo ng takbo pag may problema. Huwag sa mga downline. Ha? Para ka namang iyaking bata niyan. Okay? And syempre, yan yung kanina. If you feel down, go up. But, if you feel up, you have to go down. Paano yun, guys? For example, may magandang balita naman, may mga magandang nangyayari. So, ang gagawin natin, ipamalita naman natin sa mga downline. Bakit? Para ma-inspire sila, para ma-motivate sila. For example, nag-encash ka ng 1 million o sa group chat nyo, mga downline, grabe, totoo, nagawa ko nga, nakapag-encash ako ng 1 million. Para lahat ng member doon sa group chat nyo, edi inspired lahat. Diba, isipin nila, ay, apply sana kami din, di ba? Sabi mo, oo, kaya nyo rin yan, di ba? So, mas sila na motivate na humataw. Maliwanag ba? Huwag nyo pagbabalik na rin, ha? Uulitin ko po. If you feel down, you have to go up. But if you feel up, you have to go down. Maliwanag ba? Ganun po muna, ha? Ayan, next. So, from attitude, we have the belief, no? Sa belief po, ganito, ha? Belief. Ito po yung, may kwento ako dito. Ikikwento ko pa ba? Sige, kwento ko na nga lang para may idea kayo sa belief, the confession. Ayan. So, ang kwento po ganito. Merong isang serial killer. Mamamatay tao. Itong serial killer na to, ang dami niyang napapatay. Siguro mga 20 na yung napapatay niya. Ngayon, ang ginawa niya, pumunta siya sa simbahan. So, pumunta siya doon sa confession room. Di ba sa confession room, luluhod ka doon or uupo ka, tapos may parang mga screen doon, tapos nasa loob yung pare. Ha? Kwento lang po ito, ha? Ayan, so nandun nga siya, lumuhod siya para mangumpisal. Ay, mag-confess, yung confession. Sabi niya, Father, nandito po ako kasi gusto ko pong mangumpisal. Kasi ang dami ko na pong kasalanan. So sabi ng pare, sige iho, bakit ka nangungumpisal? Anong kasalanan mo? O sabi nung serial killer, kasi Father, ang dami ko na pong napapatay na tao. Mga 20 na po. Sabi ng Father, bakit mo sila pinapatay? O sabi nung killer, kasi po Father, lahat po sila naniniwala po sa Diyos. Tinanong niyang pare, Father, ikaw po ba naniniwala ka po ba sa Diyos? Sabi ng Father, dati, ngayon trip-trip na lang, mga something gano'n, di ba? So guys, for reference lang siya, na to, pero yun yung gusto ko ipakita sa inyo, yung belief. Parang ganito lang siya. Marami sa atin, parang ganun yung nagiging paniniwala. Sa negosyong meron tayo. Paano ganun yung paniniwala? Parang ganito. Pag nasa training room, kaharap mga upline, buhay na buhay, positive ba positive, power na power, di ba? Pero pag nasa labas ni hindi kaya ipagtanggol yung kumpanya. Di ba? Na parang siya pa yung gagatong na, oo nga, hindi namang maganda yung kumpanya na yan. Di ba mga something ganyan? Dapat yung paniniwala natin, hindi lang hanggang training room, ha? Hanggang labas dapat. Maliwanag? So ikaw yung una dapat na pumoprotekta dun sa company. Okay? So, yan yung belief natin. So, dapat, belief level, kasi meron tayong understanding versus faith. Understanding, naintindihan mo. Pero yung faith, yung pananalig talaga, na kahit anong mangyari, nandun yung pananalig mo. Ha? So, dapat, believe ka kay Telepreneur Corporation. Guys, ang company natin ay Telepreneur Corporation. TPC, guys, ha?
hindi PTC, hindi CPT, hindi kung ano-anong ginagawa mo. Maliwanag ba? So, Telepreneur Corporation tayo. Maganda ba ang TPC? Oo naman, guys. 8 taon, stable. Walang makakatibag dyan. Maliwanag. Kahit anong loading pa yung dumating ngayon, TPC is TPC. May napatunayan na tayo. Literal po yan. Kahit gayaan tayo yung loading natin. Coach, may nanggagaya nga po ng loading. Tapos nakakapag-load na rin sila all networks. Ano ka ba, guys? 8 taon na tayong one SIM load all networks, tsaka ka pa bibilib sa mga bagong bukas pa lang. Ano ka ba, guys? 'Di ba? Matauhan ka naman. 8 taon na tayo yung ganyang konsepto, tapos bibilib ka pa diyan sa bagong bukas pa lang, 'di ba? Ansyo nga mo naman kung lilipat ka pa sa gano'n na hindi mo pa nga alam na baka after 2 to 3 years wala na 'yan, 'di ba? Na loading tayo, guys, kahit telcos ka partner natin, 'di ba? So napakalakas po ng TPC. Kung nung 5 years natin mayaman yung company, lalo ngayon 8 years sobrang yaman na po nito. So, hindi i-give up ng company, 'di ba, yung income na meron ang TPC ngayon. So, ikaw, wag ka rin agad magi-give up. Maliwanag ba? Ganun siya. Pangalawa, syempre, maniwala ka rin sa mga upline. Oo. Coach, paano po ko yung upline na hindi kami ganun ka-close? Hayaan mo na kung hindi kayo masyadong okay ng upline mo, yan pa rin dahilan kung bakit ka nandito, 'di ba? Bawi ka na lang sa mga downline mo, maliwanag ba? Pero kung upline mo napaka-supportive, guys, maniwala ka sa kanya. Ito payo ko. Kapag yung upline mo hataw, kahit hindi pa masyadong maalam pero pinipilit kayo, tinuturuan kayo, hinahata kayo sa training, talagang nagkakaroon ng initiative para magkaroon kayo ng activity, di ba? Yung mga something ganun. Tapos napaka-loving, napaka-caring. Guys, pag ganyan yung upline mo, kahit hindi pa masyadong kumikita, kung ako sa'yo, mahalin mo. Tsaka talagang sabayan mo. Alam mo kung bakit? Kapag yung upline mo na yan, sinabayan mo, tapos yumaman yan, matik, mayaman ka rin. Yun po yung 101% ako, sure. Pag yung upline mo ganyan, hataw, masipag, positive, caring, loving, di ba? Guys, pag yumaman niya, matik, mayaman ka rin. Kaya dapat sabayan mo siya, ha? Ganun po siya. And then, syempre, dapat maniwala ka rin kay downline. Oo. Yung iba kasi upline, sila pa yung unang nagmamaliit sa mga downline eh. Di ba? Tingnan mo yung downline ko, upline, no? Sabi ko, bakit? Tingnan mo yung downline ko, up, mukhang tanga. Sabi ko, downline mo yun eh, di mo kakarentang ah. Di ba? Nakakatawa yung mga ganun, guys. Yung downline mo, eto tanong ko lang, kasi di ba upline tayo? Tanong ko lang, meron po ba ditong nagpasali na nung pinasali niya yung downline niya, is pinag-pray niya na sana hindi maging successful to, na sana hindi kumita to? Di ba hindi naman? Lahat ng pinapasali natin, ang wish natin, ang pag-pray, ang pinipray natin lagi na sana kumita ka, na sana yumaman ka dito, sana matupad yung pangarap mo. Tama ba? Ganon tayo mga upline eh. So dapat guys, maniwala ka sa downline mo, ha? Pwede ngayon, hindi pa yan ganun kagaling, pero guys, hindi natin masabi, di ba? Pag natuto kasi, baka lumabas talaga yung pagkahalimaw tsaka pagka-leader niya, di ba? So, ang supportahan lang din natin, ha? Ayan. Pero guys, again yung mga downline mo, pag kumikita na, minsan magiging busy na yan, wala na kayo masyadong time, hindi na kayo nagkikwentuhan, di ba? Kasi may mga grupo na eh. So, okay lang yon. Ang mahalaga, pag ganun, kunwari, hindi na kayo masyadong nag-uusap ng downline mo, dahil hataw na, parang hindi ka na masyadong napapansin, or ikaw downline, hindi ka na masyadong napapansin ng upline, okay lang yun. Kasi ibig sabihin, kaya mo na. Kaya nakikita ng upline na hindi na siya masyadong nag-intervene sa'yo kasi nakikita niya na kaya mo na i-manage yung sarili mo, kaya mo na i-manage yung grupo mo, ha? Kumbaga yung tiwala niya sa'yo nandun na, yung pananalig niya sa'yo nandun na, di ba? Na magaling ka na, di ba? So kaya mo na yan, ha? Pero it doesn't mean guys na pinabayaan ka na, no guys, no? Walang upline na nagdarasal na, alam mo yon, yung mga downline niya hindi kumita, hindi yumama, walang ganon guys, di ba? Next. Ayan. So, syempre, maniwala ka rin sa sarili mo. Idol na idol mo yung upline mo. Bilib na bilib ka sa downline mo, pero sa sarili mo, wala kang guys. Alam mo, nandyan ka for a reason, may purpose, no? So, again, sabi ko nga, paano malalaman yung galing mo? Subukan mo yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa dati. Di ba? Malay mo, lumabas yung natatanging katangian tsaka galing mo na ikaw lang talaga yung may kakayanan. Di ba? So, maniwala ka rin sa sarili mo, ha? Kaya mo yan. Okay? And next, maniwala ka rin sa pangarap mo. Oo, maniwala ka sa pangarap mo na kaya mong tuparin. Kasi kung hindi mo papaniwalaan, lalo kung hindi mo pa na-achieve, ano pang saysay mo para nabubuhay ka?
Kung yung pangarap mo ay yung paniwalaan na someday, 'di ba? Habang nabubuhay ka, may pag-asang makuha mo yung pangarap mo. Paniwalaan mo lang din. Ayun, nag-encash ngayon ng mga milyon, malalaki. Yan sila Coach Mary Jane, sila Coach Liberty, yung mga malalaking kumita lang ngayon. Naniwala lang din naman yan na someday, yung pangarap nila makukuha nila. Tapos hataw lang ng hataw, 'di ba? And darating na lang yung one day na yung pangarap mo nakuha mo na. Para ako lang din naman, 'di ba? Hataw kung hataw, 'di ba? Hangga't hindi nakukuha yung pangarap. Maniwala ka na makukuha mo. Next. Siyempre, maniwala ka rin sa mga partners mo, yung mga crossline mo. Minsan kasi, nagkakatulungan kayo kahit crossline lang ha. Huwag natin awayin. Kasi minsan, nakakatulong sila sa atin. Minsan, tayo rin nakakatulong sa kanila. Diba? So, give and take lang ha. Next. At syempre, maniwala tayo kay God. Naniwala ko guys, sabi ko nga, pag ang intention mo sa pagninegosyo ay maganda, i-bless ka talaga ni God. Pero kung ang intention mo lang sa pagninegosyo, yumaman, 'di ba? Makabili ng ganyan para makapagyabang, manginggit, balikan yung mga nang api sa iyo, yung mga something ganyan, 'di ba? So hindi ka i-bless yan masyado God, ni God. You know why? Kasi hindi ganun kaganda yung intention mo eh. Pero kung ang intention mo talaga, maiahon sa hirap yung pamilya mo, mapagamot yung parents mo, 'di ba? Mabigyan ng magandang pag-aaral yung mga anak mo, 'di ba? Matulungan yung mga kapitbahay mo, para sa charity, mga something ganyan, di ba? So, i-bless ka ni God kasi napakaganda ng intention mo, guys. Ha? So, naniniwala rin po ako dyan. Okay? Eh, wala namang masama kung maniniwala ka. O, di ba? Ganun po. Next. So, syempre, commitment, guys. Sa commitment, ganito. Dapat ang commitment 100%. Ito ha, medyo bibigyan ko ng ano to ha, ng clarification to ha, pagdating sa commitment. Guys, ganito lang siya, ha? Ganito siya. Sa commitment po, bilang telepreneur, bilang TPC yan, dapat po 100%. Ano po ba ibig sabihin ng 100%? Ganito po yung 100% para may idea kayo, ha? Ang 100% ibig sabihin, buong buo. Buong buo, guys. Di ba? Pag sinabi natin buong buo, tanggap mo lahat ng kalakasan tsaka ng kahinaan ng kumpanya. Parang pag nag-asawa ka, di ba pag kayo po nag-asawa, kinasal kayo, di ba? O, tapos nag-exchange kayo ng vows, di ba? Tapos ring, ganyan, ganyan, ganyan. O, ibig sabihin, 100% committed na kayo. Tinanggap mo yung kalakasan tsaka kahinaan ng asawa mo. Kahit yung asawa mo na discover mo na hindi pala mahilig maligo, na gusto pala yung underwear niya, 1 week niya bago palitan, di ba? Na once a day lang pala mag-toothbrush to. Di ba mga something ganon? Na mainitin pala yung ulo, di ba? Na napakadaldal pala. Mga something ganon, di ba? So, dahil asawa mo na siya, yung commitment mo 100% tanggap mo na kung ano yung kalakasan tsaka kahinaan niya, di ba? So ganun parang kay TPC rin. Ibig sabihin pag committed ka kay TPC, tanggap mo kung anong kalakasan kahinaan. Yung kahinaan na minsan magda-downtime, minsan may challenge, di ba? Mga ganun. Pero hindi naman kadalasan puro downtime, di ba? Mga something ganyan. So tanggap mo siya. Kasi pag tanggap mo, kahit dumating pa yung problema ulit na, ay down, tanggap mo na. Kasi 100% committed ka eh. Maliwanag ba? Yan po yung gusto ko i-elaborate pagdating sa commitment. Ha? Next, commitment. Yan, dapat committed ha, hindi committed yung pag-iisip, committed yung utak ha, commitment tayo guys. Next. And part ng commitment, dapat maging empleyado ka muna sa sarili mong negosyo bago ka maging boss. Ha? Yung iba kasi ang ginagawa, yes, naging dealer, feeling boss na, wala nang ginagawa. Tapos inaalipin pa yung upline, guys, no. Diba dito, para literal na maging boss ka in the future, dapat ikaw muna yung number one na maging empleyado sa sarili mong negosyo para ma-master mo lahat ng aspeto. Maliwanag ba? So, kunwari ako, kahit anong ibato mo sa akin, technical, network, diba, about product, TPC, alam ko lahat yan. Bakit? Dati, empleyado ako ng sarili kong negosyo eh, ha? So, dapat alam mo rin yung mga bagay na yan. Next. And then, syempre, dapat committed din or commitment sa dreams tsaka future mo. Paano yung commitment pagdating sa pangarap? Guys, commitment, yung wag na wag kang papayag na hindi mo makukuha yung pangarap mo. Wag na wag kang papayag na yung mga goal mo, hindi mo maa-unlock, hindi mo makukuha. Maliwanag ba? So, may kakayahan ka. Lahat tayo binigyan ni God ng equal chance na makuha yung pangarap natin. Depende na lang din yan sa hataw at sa attitude, ha? Ganun lang po, okay? Ayan. And then, syempre, actually, medyo malapit na tayo matapos, guys. So, commitment kay upline, lalo kung yung upline mo nagko-commit sa'yo pagdating sa mentoring, coaching, training activities, ha?
So, mag-commit ka kay upline. Pangalawa, syempre upline commitment din kay downline. Maliwanag ba? Lalo kung bagong sali yan. Ang medyo kailangan natin alagaan talaga yung mga bagong sali kasi sila yung prone sa pagki-quit, prone sa rejection, prone sa discouragement. Ha? So, napaka-importante ng role ng upline kapag sa mga bagong sali. Next, syempre commitment din kay company. Kasi yung company nga, di ba, naglalabas ng milyon-milyon para ma-upgrade yung system natin. So yung company committed sa atin, yung company hindi nagrereklamo sa atin. Tama? So dapat, in return, ganun din yung commitment natin, 100%. Tayo din yung unang dapat promotekta sa company. Next. Syempre commitment kay God. Wag ka makakalimot, ha? Kung ano yung kakayanan natin na pwede nating itulong para makabawi man lang doon sa binibigay sa ating blessings at biyaya ni God, ha? So dapat may commitment ka rin sa ganon. Okay? Ayan. And then syempre, last, ito yung closing natin. So batting average tayo. So sa lahat naman ng mga magi-give up na, yung ang dami mong kinakausap tapos wala ka pa rin napapasali. Guys, makinig kayo. Ito po yung pinangahawakan ng karamihan. Batting average. Lahat ng hindi sumali sa'yo, bayad ka. Yes. Kahit hindi sumali yung kinausap mo kanina, bayad ka dun. Paano? Ipapaliwanag ko. Meron po tayong tinatawag na batting average. Paano yung batting average, Coach Louie? Ganito po yan. Bayad ka sa bawat taong kinakausap mo, kahit sumali or hindi. Paano? For example, bagong sali ka. Sa mga bagong sali, siyempre, meron tayong tinatawag na batting average o yung ratio. Ibig sabihin, yung ratio mo, 5:1, for example, bagong sali ka. Paano 5:1? Sa 5 kinakausap mo, nakikita mo na isa lang yung sumasali. So, yung batting average mo, ang ratio mo is 5:1, di ba? O for example, sa 5 kinakausap mo, pag may na-close deal kang isa, kunwari, SGP ka, kunwari, ang pairing na matatanggap mo, 3-7. So, ibig sabihin, malinaw na sa'yo, 5:1 ka, pag nakapagpasali ka, sa 5 kinakausap mo, sumali isa, ang hinihintay mong reward or pairing ay 3-7, for example. Ayan. So, syempre, 5:1 ka, 5 kakausapin mo. Unang kausap, hindi sumali. Pangalawa, hindi sumali. Pangatlo, hindi sumali. Pang-apat, hindi sumali. Okay lang yan. Bakit? Nakita mo nga na 5:1 ka, di ba? So, dahil 5:1 ka, sa panlima, doon lumabas yung, for example, yung sumali sa'yo. Ayan. So, ang nangyari, syempre, dahil 5:1, sumali na sa panlima yung kinakausap mo. Magkano yung reward na hinintay mo? Pag may sumali, 3-7. So, ang reward na nakuha mo na sumali siya ay 3-7. So, kung i-compute natin yung batting average mo, ganito siya. Dahil 3-7, ang reward na alam mo, na makukuha mo sa 5 tao kakausapin mo, diba? At pag sumali isa, 3-7. So, ibig sabihin, 3-7 divided by 5. So, ang batting average mo ay 740. Ibig sabihin, dahil 3-7 yung reward, maliwanag sa'yo na sa 5 kakausapin mo, kahit sumali or hindi yung 4, 740 yung naghihintay. Tama? O ganun din. So, pag kinompute natin yan, 3-7 pa rin. Di ba? Ibig sabihin, bayad ka pa rin. So, kaya, kasi iba, pag hindi sumali, nalulungkot eh. Pero pag alam mo yung batting average mo, kahit sino kausapin mo, kunwari, kinausap mo yung kumari mo, hindi sumali, di ba? Kakamayan mo pa rin, masaya ka pa rin. Sabihin mo sa kumari mo, Mare, thank you ha. Thank you kahit di ka sumali, alam mo, ang good news, alam mo ba Mare, natutuwa ako kasi bayad pa rin ako. Siyempre, sasabihin ng kumari mo, bayad ka? Paano ka naging bayad? Hindi nga ako sumali. Sabi mo, kasi Mare, nako, basta bayad kami, yun yung maganda sa TPC. Kahit hindi ka sumali, bayad yung bawat kinakausap namin, sumali o hindi. So, syempre, yung kumari mo, magtataka, ang ganda pala yan, sali na nga lang ako. Hindi yung mga something ganon, di ba? So, ayan siya. So, ayan. So, I hope na gets nyo po itong batting average, no? So, maraming dahilan kung bakit kailangang maging masaya kapag kumakausap ka ng tao. No, several reasons to smile, several reasons, so many reasons to be positive, 'di ba? 'Di ba? Marami tayong pwedeng i-look forward to. Lahat naman talaga ma-achieve natin dahil marami nang naka-achieve, ha. Ayan, and then syempre, so closing ko before to mag-end yung training, science versus technology. So, ang science po, kung ano yung training ko na concept, yung share ko na concept, idea, 'di ba, ng mga theories pa lang 'yan eh. 'Di ba? Yan po ang tawag ko doon ay science, 'di ba? Pero pag in-apply mo, yan na po yung tinatawag kong technology, 'di ba? Parang kung bakit may cellphone dati, ideas lang 'yan, theories lang, konsepto lang. Pero in-apply, nag-materialize, naging technology na siya, 'di ba, nagagamit natin.
So lahat ng iniisip mo ngayon na dito, yan yung konsepto, science, ideas, theories na yan. Pero once na in-apply mo itong training na to, yun na yung technology. Makukuha mo na yung pangarap mong kotse, bahay, cheque, grupo. Maliwanag ba? So yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo sa module na to. I hope guys, meron po kayong natutunan, di ba? It's always my privilege, it's always my passion, always my honor to serve, to train, to teach, to mentor, to coach, lahat ng telepreneur, lahat ng TPC yan, under ng TPC of course, di ba? You know why? Kasi napakalaki po ng utang na loob ko kay TPC, no? And kung wala yung TPC, hindi ko rin alam kung nasan kami ngayon ng asawa ko, nasan ako ngayon, di ba? So hanggat with all my might, with all my knowledge, wisdom, power, effort, di ba, strength, gagawin ko lahat ng my best, no? I will do my best para talaga i-share yung experience na pinagdaanan ko para yung mga bagay na hindi umubra, hindi umokay, 'di ba, yung pangit is hindi niyo na gawin, 'di ba? Para doon na lang muna tayo sa working. Okay? So hangga't kaya ko mag-training guys, training tayo, no? Ang training ko open sa lahat, whatever groups you are in, 'di ba? You belong, okay lang sa akin 'yon. Mas nakakatuwa kasi mag-training sa mga taong desidido rin talagang matuto. Ha? So again guys, thank you for giving me the opportunity to serve you, to teach you, and to mentor you. And lagi kong pinagpe-pray guys na lahat po ng umaattend ng training ko na talagang sinapuso, sinabuhay nila is talagang, alam mo yun, makuha nila yung pangarap na hindi pa nila natitikman, yung pangarap na inaasam-asam nila na ilang henerasyon na ilang dekada na hindi nabibigyan ng pamilya nila. Baka this the proper time, this the right time para makuha mo yung break mo, 'di ba? Magtsatsaga lang talaga tayo. Magsasakripisyo lang talaga muna tayo, guys. Pero naniniwala kasi ako kasi nangyari sa akin, nangyari sa karamihan ng mga under ko, 'di ba? Marami nagpatunay. So naniniwala ako na posible, na kaya talaga. So wag mo lang susukuan talaga, ha? Pag may mga times na mainit na ulo mo, na alam mo yun, na parang feeling mo di mo na kaya, guys, chill ka lang. 'Di ba? Tulugan mo lang. O kaya kausapin mo lang yung mga upline mo, 'di ba? Para alam mo yung pagkausap mo kasi yung mga upline mo parang iba yung pakiramdam eh. Mga something ano. Kaya nood ka lang ng mga video, motivational video para hindi mo sukuan yung pangarap mo. At the end of the day, ang kalaban natin dito sarili natin. Whether mag-go ka or hindi, whether maging top earner ka o maging quitter ka, ang kalaban mo sarili mo. Kaya nga bago ako matulog dati, tinititigan ko muna yung sarili ko sa salamin. Lalo pag yung buong araw, wala akong na-activate kahit isa. Alam mo yung gano'n, tapos gutom na gutom ka pa pag uwi mo. Pag uwi ko bago ako matulog, harap ako sa salamin, gano'n. Tapos iniisip ko na lang na, etong tao na to nakaharap ko, dalawa lang yung pwedeng makaharap mo sa salamin. It's either yung tao na pipigil sa'yo, na sasabihin na hindi mo kaya, na tumigil ka na, or yung tao na sasabihin niya, huwag kang sumuko, kaya mo yan, matutupad mo lahat ng pangarap mo. Magiging successful ka rin. So pipiliin mo yung katauhan mo na susundin mo. Maliwanag ba? Pero again guys, walang pinanganak na talunan. Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo, alam ko, gusto ni Lord na magkaroon ng buhay na maganda, 'di ba? Na maaliwalas. So it's up to you na lang kung anong decision na pipiliin mo habang tumatagal. Ha? So ganun po. Tapos na po yung training ko. Maraming salamat po. Okay? Thank you so much guys. To God be the glory. To God be the glory. Ayan, thank you so much po, Sir Louie Nash, para sa napakagandang training ngayong araw. And katulad po ng nasa pin comment namin dyan sa ating FB Live, makikita nyo po, ilagay namin sa baba na, nasa na yun, na-unpin ko tuloy. Ayan, meron po kaming surprise sa inyo, pero in a while pa po yun. So, balik po tayo sa mga Shout out.